Cheng Ting-sheng, hindi pa nababayaran ang tuition ni Lanlen. May puso ka pang mangisda. Anong ingay ang ginagawa mo dito? Kakatapos ko lang kumagit. 10 taon na tayong kasal. Wala kang pakialam sa pamilya. Araw-araw na lang, pangisda ka. Hindi na kayang ipagpatuloy ang buhay na ito. Ako ba ay, sinabihan kang huwag maingay, huwag maingay. Di ka ba o hindi mo naririnig? Nakatakas ang mga isda dahil sa'yo. Masamang babae. Bakit naglakas loob kang saktan ako? Ayos, sa wakas naintindihan ko na. Ako at si Lanlen, nasa puso mo. Hindi pa mas mahalaga kaysa sa pangingisda. Ang buhay na ito, hindi ko na kayang ipagpatuloy. Maghiwalay na tayo. Ngayon ay kasama mo ako. Matututo ka na, hindi ba? Maghihiwalay na tayo. Sige, maghiwalay na. Ako na ang magpapadala ng sertipiko ng paghihiwalay. Mas maraming huli, mas maraming makukuha. Umalis ka na, masamang babae. Sige, gawin mo ang nararapat para sa sarili mo. Hello, Lanlen. Nakaipon na ba ng bayad sa paaralan? Mama, ako lang ang hindi pa nakapagbayad sa klase. Ayos. Nandito na si Mama sa paaralan. Lanlen, tingnan mo si Papa. Anong nahuli mo ngayon? Anak. Anong nangyari? May magnanakaw sa bahay, hindi mo alam. Sa mga taong ito, bukod sa pangingisda, ano pa ang magagawa mo? Ano, Lanlen? Huwag kayong lumapit, huwag ka ring lumapit. Tatay, huwag ka nang pumunta, Lanlen. Kung may sasabihin ka, kausapin mo si tatay ng maayos. Huwag kang magpadalos-dolos. 10 taon na ang nakalipas. Ikaw ang pumatay sa mama ko. 10 taon na ang lumipas. Bukod sa pangingisda, wala kang pakialam sa akin. Ikaw ang nagpasira sa bahay na ito, at nagdulot ng pagkasira ng pamilya. Galit ako sa'yo. Lanlen. Pasensya na, Lanlen. Kasalanan ito ng tatay. Kung bibigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, siguradong gagawin ko ang lahat para sa inyo, mag-ina, maging ang pinakamaligayang tao sa mundo. Sampung taon na kaming kasal. Araw-araw hindi mo alintana ang pamilya. Palagi ka lang manghuhuli ng isda, Xiao Fang. Sa ganitong buhay, hindi ko na kaya. Maghihiwalay na tayo. Hindi ako namatay. Baka ako'y muling isinilang. Asawa. Asawa. Huwag mo akong tawagin asawa. Simula ngayon, wala na tayong ugnayan. Mag-ingat ka sa iyong sarili. Hindi. Cheng Ting-sheng. Talaga namang isang tarantado ka. Noong nakaraang buhay para sa pangingisda, pinatay ang asawa at anak, pumunta sa tulay. Sa nakaraang buhay dahil sa pagpunta sa tulay, si Xiao Fang ay nagkaroon ng aksidente. Hindi pwede. Asawa, huwag kang umakyat sa tulay. Asawa. Bitawan mo ako. Wala kang pakialam sa buhay at kamatayan ko. Asawa, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Okay ba? Patawarin mo ako ulit. Sa susunod, hindi na ako manghuhuli ng isda. Gusto ko lang nakasama ka. At si Lanlen na mamuhay ng maayos. Bitawan mo ako. Hindi na kita pagkakatiwalaan ulit. Hoy, mahal. Alam mo ba, gaano kadelikado kanina, ha? Ayos ka lang ba? Ako, sobrang nag-aalala siya sa akin. Kahit nasa paboritong pamingwit, nasira na lahat. Talaga bang? Totoo bang nagsisi na siya? Okay ka lang ba? Totoo ang sinasabi mo. Sinasabi mong hindi ka na maghuhuli pa ng isda, maging masaya tayo sa buhay. Asawa ko, nangangako ako sa'yo, hindi na ako huling hihipo sa pamalo ng isda. Gusto ko lang na, maging masaya kayo ni Lanlen. Nais kong bigyan kayo ng kaligayahan. Kung hindi ito matutupad, sana'y magalit ang langit sa akin. Ayos, para kay Lanlen, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Salamat, mahal. Tiyak na, gagawin kitang masaya kasama si Lanlen. Binabati kita, host, na-activate ang sistema ng pangingisda sa lahat ng bagay. Kumpleto na ang pagkakabind ng sistema. Natanggap ang misyon sa pangingisda. Mangyaring tapusin ito sa loob ng 10 minuto. Sa misyon na ito, tumungo sa takdang lugar sa loob ng 10 minuto. Tapusin ang misyon sa pangingisda. Gantimpala ay 1 milyon. Natitirang oras, 9 minuto at 59 na segundo. Ito ay isang misyon sa pangingisda. Anong nangyayari dito? Sandali lang.
1,000,000. Noong 10 taon ang nakalipas, isang set ng bahay sa distrito ng paaralan. Hindi pa umaabot ng 100,000. Kung sakaling meron akong ganitong pera, nakasolusyonan na ang problema sa tuition ni Lanlen. Kahit na makapagbigay siya sa asawa, at kay Lanlen ng magandang buhay. Ting Sheng, kung talagang nagpasya ka, na magbago na, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ngunit kailangan mong ay pandako sa akin. Huwag nang mangisda muli, maging maayos ka sa akin. At kay Lanlen, mamuhay ng maayos. Pwede ba? 10 minuto na lang, wala nang oras. Ting Sheng. Asawa. Asawa, maghintay ka muna dito, sandali lang. Aalis lang ako, babalik din. Para sa tuition ni Lanlen, magagawa ko na ngayon. Oy, saan ka pupunta? Pumupunta sa pangingisda. Ikaw, Shen Ting Sheng. Alam ko na ikaw, hindi mababago ang ugali ng aso. Dito na tayo. May 1 minuto na lang. Kailangan lang tapusin ang pangingisda para makuha ang 1,000,000. Kakalo ka, nabali ko ang fishing rod. Saan galing ito? Wala na. Sige, manghuhuli muna. 10 segundo na lang. Bakit walang kumagit? Baka mali ang posisyon. Bakit walang tunog? Nahuli na. Ang bigat, hindi ito isang dambuhalang bagay na 100 kilo, di ba? Ito ay isang sasakyan. Sigurado akong nananaginip ako. Nakita ko talaga na may tao na nahuli ng sasakyan. Binabati ang may-ari, natapos ang misyon sa pangingisda, nagsasagawa ng pagbabayad ng gantimpala, natapos na. Hindi. Kaya nasaan ang gantimpalang 1,000,000? Bakit isang malaking sasakyan lang? Ito na ba ang gantimpala? May tao sa loob ng sasakyan. May buhay pa. Ganda, ganda. Ito. Mas mabuting pumunta sa ospital. Pare, anong brand ng pain mo? Kaya mong makahuli ng Mercedes. Astig, buwis buhay. Humakbang ka, buwis buhay. Anong brand ng pain? Hindi ko narinig yan. May doktor ba dito? Sige, sumunod ka sa akin. Huwag mag-alala, siguradong magiging maayos ito. Kumusta, doktor? Buti na lang at naidala agad. Ang pasyente ay ligtas na sa panganib. Ayos lang iyon. Kahit na hindi nakuha ang 1,000,000 gantimpala, pero nakapagligtas ng isang tao, pwede na rin. Hello? Anong sabi? Pupunta na ako. One rule, one rule. One rule. One rule. Bakit ka ganyan ka careless? Kung may mangyari sa'yo, paano ko ipapaliwanag? Ito sa nanay mo, tatay. Di ba okay naman ako? Tama, tatay. Ngayon ay may isang kuya. Pinadala niya ako dito. Ang bayad ko sa doktor, ay siya rin ang nagbayad. 24 na oras. Hinahanap ang taong nakapagligtas kay Wanru. Lubos kong pasasalamatan siya. Oo. Kamakailan lang, may nangyaring isang insidente sa paaralan. Malupit na pang-aapi. Hindi pinagsinitsyanlan ang mga patakaran ng paaralan. Ayaw sumunod sa pamumuno ni Class President Xiao Zuang. Isinasagawa kay Xiao Zuang. Malupit na pananakit. Talagang walang batas. Narito tayo sa paaralan. Paano kayo pinamamahalaan ng mga nakatatanda sa bahay? Ang tatay niya ay yung amoy isdang mangingisda. Bawat araw ay fishing lang ang alam. Walang pakialam sa mga bagay sa bahay. Anong mabuting anak ang maituturo niya? Shenlan. Agad na humingi ng tawad kay Xiao Zuang. Hindi ako hihingi ng tawad. Shenlan. Huwag nang pag-usapan ng katotohanan. Mali ang manakit ka ng tao. Humingi ka ng tawad kay Xiao Zuang. Wala akong kasalanan, hindi ako hihingi ng tawad. Ikaw, cute na bata, yung walang silbi mong tatay. Wala akong pakialam sa'yo. Ngayon, gusto kong turuan ka ng maayos para sa kanya. Humingi ka ng tawad sa anak ko. Ayoko. Sige. Ngayon pa lang, humingi na ako ng tawad sa'yo. Tumigil ka. Sinong may lakas na gagalawin ng anak ko? Bakit ka nakipaglaban sa anak ko, Shen Ting Sheng? Shen Ting Sheng, anong gagawin mo? Nasa paaralan tayo.
Hahampasin mo ba? Walang batas dito. Ikaw ang nag-aalaga sa anak mo. Pero ayaw mong may ibang mag-alaga. Itong batang ito, sa huli ay masasaktan niya ang pamilya. Ang babae ay hindi kasalanan ng babae. Ganito ang ama na walang edukasyon. Si Chen Lan ay hindi rin magandang tao. Guro Lee, ikaw. Nakita mo ba? Kung ang pundasyon ay hindi maayos, ang itaas ay magagalaw. Nagtuturo lang ako sa kanya. Ang anak niyang pasaway. Gusto pa niyang manakit sa akin. Shen Tingsheng, ganito ka ba? Maging halimbawa sa mga bata. At ikaw naman, Guro Lee, kanina gusto niyang manakit nang sinaktan mo ang aking anak na babae. Bakit hindi mo sinabi ang mga salitang ito? Dahil si Chen Lan ay muling gustong saktan si Xiao Zuang. Si Xiao Zuang na tatay ay kumikilos para sa iyo upang disiplinahin ang anak na babae. Hindi mo pinansin ang katotohanan. Ang pananakit sa kapwa ay mali. Si Xiao Zuang bilang class president, bakit hindi siya nagsasalita tungkol sa iba? Dapat mong hanapin ang dahilan sa iyong sarili. Mabilis, humingi ka ng tawad kay Xiao Zuang. Hindi ako hihingi ng tawad. Siya ang unang nagmura sa akin. Mahal na mahal. Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ng guro? Hindi mo naririnig ang sinasabi ng guro? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka na lang palaging maghanap ng gulo. Ngayon, nagdaos ka pa ng ganitong magulong pagpupulong ng mga magulang. Hindi ko na nahuli ang isda. Agad kang humingi ng tawad kay Xiao Zuang. Paano magkakaroon ng ganitong tao? Talagang siya ang kanyang ama. 2. Sa nakaraang buhay, hindi ko pinansin ang tama at mali, kaya sinaktan ko si Lanren. Talagang hindi magandang tao. Si Lanren. Tatay, sasabihin ko sa iyo kung sakaling tayo, kung nagkamali tayo ngayon, dapat tayong maging matatag sa pag-amin. Kung hindi tayo nagkamali, tayo ang naapi. Sabihin mo lang kay tatay, tiyak na ipaglalaban ka ni tatay. Bakit parang, nagbago na si tatay? Lanren, sabihin mo ng matapang. Anong katarungan ang hinahanap mo? Huwag mong dalhin ang iyong ugali sa labas sa paaralan. Ang anak mo ay nanakit ng iba, kaya dapat siyang humingi ng tawad. Tama, dapat siyang humingi ng tawad. Lanren, maging matatag at sabihin mo. Siya, palagi niyang sinasabi na ako, ay isang cute na walang ama at may ina. Isang ligaw na bata, umaasa sa kanyang posisyon bilang class president. Pinapalayas ang mga kaklase ko sa akin. Palagi pa niyang sinasadyang sumalpok sa akin. Noong una, tiniis ko na lang. Ngayon, muli na namang binastos niya ako. Nagsalita ako ng 2 beses. Kaya siya ay sumugod sa akin. Ako ang bumawi. Sige. Malalaman ni tatay. Ibigay mo kay dad. Ginoong Lee, sabi ng anak kong babae, narinig mo ba ang sinabi niya? Gusto ko sanang magtanong, tungkol sa mga katulad mo, na hindi marunong tumingin sa tama at mali. Hindi ba't kayo ang mga kasabwat ng karahasang pang-campus? Gano ka namang tao, karapat-dapat ka bang maging guro? Ikaw. Sinisiraan mo ako. Kailangan niyang humingi ng paumanhin sa anak ko ngayon. Kung hindi magagawa, pupunta ako sa principal. Kung hindi tutugunan ng principal, pupunta ako sa kagawaran ng edukasyon. Hindi ako maniniwala. Itong paaralang ito, kayo ang may kapangyarihan dito. Ako. Sa tingin ko, tama ang sinabi ng tatay ni Lanren. Mali ang manakit ng tao. Pero, sa huli, si Xiao Zuang ang unang nang insulto. Siya ang unang umakto. Pahingin mo ng tawad si Xiao Zuang. At tiyakin sa susunod, hindi na niya babyuli si Lanren. Kung ganun, maituturing na itong natapos. Hindi ako mag-aabot ng tawad. Wala naman akong maling sinabi. Para ipagawa sa anak ko ito, na humingi ng tawad. Imposible. Hindi nga siya makabayad ng tuition. Guro Lee, hindi mo maaring gawin ito para sa isang hindi makabayad ng tuition. Halika at saktan mo ako. Pahingiin ng tawad si Xiao Zuang. Guro Lee. Guro Lee, ikaw. Humingi ka ng tawad. Chen Lan, pasensya na. Hindi na kita bibiktimahin muli. Umalis ka. Pinayagan na kitang umalis. Anong ibig mong sabihin? Humingi na ng tawad. Ang anak ko sa anak mo. Ano pa ang gusto mong mangyari? Humingi siya ng tawad. Dahil siya ay nang bully. Ikaw na magulang. Katatapos lang na gustong manakit. Sa anak kong babae. Anong masasabi mo rito? Anong gusto mong gawin? Gusto mo bang gumanti? Sige. Nandito ako ngayon. Kung kaya mong tumama, gawin mo. Ikaw, na ang apelyido ay Chen. Sobrang lakas mong mangagaw ng laban. Sasabihin ko sa'yo, huwag mong gagamitin ang anak ko. Uwi na tayo, Lanren. Babalik tayo sa bahay. Parang nagbago na si Papa. Anong nangyari, Lanren? Gusto mong kumain ng cake? Ayaw ko kumain. Araw ng kaarawan ko ngayon. Gusto ko lang tumingin. Shen
Tingsheng, Shen Tingsheng. Alam mo lang maghuli ng isda buong araw, kahit ang kaarawan ng sariling anak na babae. Hindi alam, talagang isang hayop. Lanlan. Dito ka muna, hintayin mo si Papa saglit, okay? Papa. Kapag. Prinsesa maliit, maligayang kaarawan. Doraemon. Nagse-celebrate ng birthday. Gusto ko. Kung gusto ni Lanlan, okay lang. Pero tatay, saan mo nakuha ang pera? Kumusta, boss? Maaari bang bilhin ito? Bago pa ang set ng pangingisda na ito, sigurado ka bang ibebenta mo? Tatay, may paraan ng tatay ko. Halika, pero hindi pa nababayaran ang tuition. Baka naman, kalimutan na natin. Paano naman pwedeng kalimutan? Para sa matrikula yan, responsibilidad ni Papa yan. Ngayon ay kaarawan ni Lanlan, ang munting birthday girl. Paano naman pwedeng walang cake? Salamat, Papa. Asawa. Asawa, anong ginagawa mo? Hindi ba sinabi ko, nabibigyan kita ulit ng pagkakataon? Bakit ka pa aalis? Sang-ayon na ako na bigyan ka ng isang pagkakataon. Pero anong ginawa mo? Nagtungo ka na naman sa pangingisda. Talagang hindi ako nanghuhuli ng isda ngayon. Kagagaling ko lang sa pagtulong sa tao. Sapat na. Hindi na ako magtitiwala sa iyo pa. Dalhin kita para makilala siya. Yung batang babae na nailigtas ko. Alam mo na, kung nagsinungaling ako o hindi. Sige. Magtitiwala ulit ako sa'yo. Hindi mo ba sinabi kanina, na kaya mong bayaran ang tuition nila ngayong araw? Saan ang pera? Binabati kita, may-ari, natapos mo ang misyon sa pangingisda, ipinapamahagi ang gantimpala, mukhang ang sistema, ay isang ilusyon ng aking muling pagsilang. Hindi ko dapat pinaniwalaan, si Chen Tingsheng, hindi ka karapat-dapat maging ama. Lanlan, Tara na, asawa, inay, sandali. Nanay, ito ang binili ni Papa para sa akin, na birthday cake. Parang siya ay, talagang nagbago na. Bigyan natin si tatay, ng isang pagkakataon ulit, naaalala niya talaga, ang kaarawan ng anak na babae, si Xiao Hao, bilisin mo. Xiao Fang, tingnan mo, ikaw ay nag-asawa ng walang silbi, isang puting mata na lobo. Nanay, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, mabilis ka nang maabuso ng lalaking ito, kahit ang tuition ng sariling anak, hindi mo kayang bayaran, walang kwenta, mas mabuti pang mamatay ka na. Xiao Fang, mamaya, ikaw at si Xiao Hao, kumuha ng sertipiko. Siyempre siya ay, manager ng Hongsheng Group. Taon-taon na kita ay kumikita ng 20,000. Mas mataas pa ito, kahit na hindi mo kayang magbayad ng ilang daang piso sa tuition. Sobrang mas mabuti pa. Nanay, nababaliw ka na. Paano mo ako maaaring ipakasal sa ganitong tao? Nung siya ay naging asawa, binugbog niya hanggang sa ikasira. Umakyat siyang pabalik sa bahay ng ina. Para mong itinutulak ako, itinulak sa apoy. Anong problema kung binubugbog ang asawa? Anong matagumpay na lalaki? Walang bahid ng ugali, kaya... Si Xiao Fang, ang palo ay pagmamahal. Huwag kang mag-alala, basta't sumama ka sa akin. Sisiguraduhin kong, masasarapan ka, at bibigyan ko si Lanlan. Ihatid sa pinakamagandang paaralan sa buong lungsod. Hindi ako sumasang-ayon. Xiao Fang, si Xiao Hao, pero nagbigay siya ng 20,000 piso na regalo. Huwag kang hindi marunong tumalo ng utang na loob. Tagapangulo, nahanap na si Ba, siyang tagapagligtas ng malaking dalaga, nasa labas ng bayan sa Xinhua Village. Agad na maghanda ng regalo, kailangan ni Papa, na personal na magpasalamat sa kanya. Hindi mo akalain na ibebenta mo ako, para sa dough. Walang kwentang usapan, walang lot ang kapatid mong lalaki sa kasal. Tinuturo ito, isang walang silbing tao na marunong lang mangisda, hindi kailanman makakapag-asawa ang kapatid mong lalaki, sa buong buhay niya. Xiao Fang, sumama ka na sa akin. Sisiguraduhin ko sa iyo, tiyak na ipapasa ko kay Lanlan. Tinatanggap, pinakamahusay na, edukasyon, para kay Lanlan, na makakuha ng pinakamagandang edukasyon. Wala na akong ibang pagpipilian. Asawa, huwag mo siyang pagbigyan. Anong pakialam mo sa isang walang silbi? Nandito ka na nagsasalita, ha? Sinasabi ko sa iyo, papatayin kita. Parang pinapatay lang ang langgam. Napakadali. Anong klaseng bagay yan? Tingnan mo kung paano niya ginawa para kay Xiao Fang namin. Tara na. Asawa, ikaw, hiling ko sa'yo, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sisiguraduhin ko, hindi na ako manghuhuli ng isda uli. Inay, bigyan mo ulit ng pagkakataon si Papa. Talagang nagbago na si Papa. Naniniwala ako sa kanya. Mabait ka, Lanlan. Sinasabi ng mama mo,
Hindi pwede. Hindi ako sang-ayon. Ito ay kahit ilang daang piso na tuition. Mga basura na hindi kayang ipakita. Hindi talaga karapat-dapat na maging manugang ko. Lalo na, ang dot ni Xiaohao. Nakuha ko na. Nanay, nababaliw ka na. Ibalik mo na ang pera. Ano bang iniisip mo? Gusto mo bang ibalik ko ang pera, para makipagbalikan sa taong ito? Walang paraan. Itong taong ito, ano pa ang alam niyang gawin kundi mangisda? Makakakuha ba siya ng pera sa pangingisda? Nakita ang host na nasa panganib. Kailangan makahanap ng pinagkukunan ng tubig sa loob ng 30 segundo. At manghuhuli. Maaaring lutasin ang kasalukuyang sitwasyon. 29 na segundo na lang. Kailangan makahanap ng pinagkukunan ng tubig sa loob ng 30 segundo. Saan ako hahanap ng pinagkukunan ng tubig? Lutasin ang sitwasyon. Lutasin ang sitwasyon. Xiao Fang, tingnan mo, ang inutil na pinakasalan mo. Pag nagsusubo siya, umiihi na. Walang hiya talaga. Hoy, Chen Pingsheng, nasira ka na. Anong ginagawa mo? Solusyon sa problema. Solusyon sa problema. Nasa ganitong oras na. Bakit nag-iisda ka pa? Ang galing mo talaga. Nandito. Naghuhuli ng isda sa ihi. Tingnan mo. Itong walang silbi, nahuhuli pa ng demonyo. Kailangan pa ng ihi. Bilisan, bilisan. May nahuli na. Ano? Nahanap na ang target ni Joe. Sino ka? Kami ang bahay namin. Sino ang nagpapasok sa inyo? Anong karapatan mo? Susubukan mong pigilan ako. Dapat mag-imbestiga ka muna. Hindi ako natatakot sa kahit sino. Sige na. Tumahimik ka. Ito ay ang pinuno ng pamilya Zhou ng Longsheng. Pangulo ng Hongsheng Group, pamilya Zhou. Yung pangulo na iyon. Bakit ka nandito? Sino ka? Yun. Ako ang bagong manager ng ating kumpanya. Si Xiao Wu. Wala akong maalala. Pamilya Zhou ng Longsheng, nagpadala kay Ginoong Chen ng 10 gintong bar, at isang pares ng jade na repolyo, isang bahay ang villa, isang Mercedes. Bakit siya binigyan ni Chairman Zhou ng ganito kamahal na bagay? Grabe, totoong ginto ito. Itong jade na repolyo, siguro ay nasa 10,000 yuan ang halaga nito. Lahat ito sa akin. Ikaw ba ay karapat-dapat? Ito ay regalo para kay Ginoong Chen. Ito. Ibigay mo sa akin. Ginoong Zhou, nagkamali po ba kayo? Isa lang siyang mabahong mangingisda. Anong karapatan niya para makatanggap? Napakamahal na regalo ito. Isang manugang, kalahating anak, palagi mong inaalipusta si Ginoong Chen. Karapat dapat ka bang maging nakatatanda nila? Zhou, narinig ko ang sinabi mo kanina, ngunit mukhang nagkamali ka ng tao. Ginoong Chen, niligtas mo ang anak ko sa tabi ng ilog. Ikaw ang aming malaking utang na loob. Pasensya na po sa munting pasasalamat na ito. Ito ay pasasalamat ko sa inyo. Yung batang babae ay anak ng pamilya Zhou. Nakita ko na talagang niligtas niya ang tao. Ako ang nagkamali sa kanya. Ginoong Zhou, hindi ko sinasadyang insultuhan si Ting Sheng. Ang ginawa ko ay nagbigay ng inspirasyon. Mayroon akong napakabait na manugang. Masaya pa nga ako, hindi pa sapat. Tama na, ma. Isa lang akong mahilig mangisda. Kakausap mo lang, na ipapakasal mo si Xiao Fang. Kay Hao Hao, di ba? Ako. Si Manager Wu Hao. Pei. Yung lalaking si Wu Hao. Paano siya makikipag-agawan sa iyo ng asawa? Ninakaw mo ang asawa ng aking benefactor. Tagapangulo, mali ang pagkaintindi, ito ay. Mula ngayon, umalis ka sa Hongsheng Group, bawal ka sa buong industriya. Tagapangulo, hindi ko talaga alam, ikaw ang kanyang biyaya, kung hindi, ibibigay mo sa akin. 100 tapang, patayin mo ako, hindi ko rin matapang na agawin ng asawa niya, at saka, hiwalay na siya. Chairman, hindi ito masasabing agaw ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Ginoong tagapangulo. Ako. Ginoong tagapangulo. Ginoong Chen. Mga munting regalo ito. Kung hindi ka nasisiyahan, maaari kang magbigay ng kahilingan. Basta't kaya kong gawin ito, tiyak na tutuperin ko ito para sa iyo. Ting Sheng. Ang pamilya Zhou sa Longsheng ay isang makapangyarihang puwersa. Humingi ka sa kanya ng 100 milyon. Inay.
Nasiraan ka na. Huwag kang maghangad ng sobra. Aking magandang supling, pero nailigtas niya ang anak ng pamilya Joe. Huwag mong sabihin 1 bilyon lang. Kahit 10 bilyon, ibibigay niya. Hindi kaya ang anak ng pamilya Joe. Hindi pa ba ito worth ng 1 bilyon? Sinasabi mo ba yon, Pangulo ng pamilya Joe? Ginoong Chen. Kahit na gusto mong 1 bilyon, matutugunan ko ang gusto mo. Bilisan mo na, magandang shooter. Pagdating ng panahon, malaki na ang kikitain natin. Gong Joe. Itong mga pabuya. Hindi ko tatanggapin. Yung tao kasi ako. Kahit na walang masyadong edukasyon. Pero sa palagay ko, pagkilos ng tama at matapang, ito ang dapat kong gawin. Higit pa rito, ang sitwasyon ng mga anak na babae noon. Napaka-komplikado. Sa tingin ko kahit hindi ako, may ibang tutulong din. Shen Tingsheng, nababaliw ka ba? Kahit na hindi mo kailangan ng 100 milyon. Mga bagay na ito, hindi mo rin maiiwasan. Talaga bang ayaw mo? Ginoong Joe. Hindi ko talaga kayang tanggapin ang mga bagay na ito. Hindi ko inasahan na ang batang ito ay may napakataas na pagkatao. Hindi madalas mangyari to. Kung may pagkakataon ka pa, dapat mo siyang tulungan ng mas madalas. Tawag mula sa chairman. Ano, hintayin mong makauwi ako. Ginoong Shed, may iba pa akong gagawin sa grupo. Uunahan na kita. Aalis na ako. Naalala ko ang headline noong nakaraang buhay. Si Joe Siang ay dahil sa isang patibong ng kalaban na nagdulot sa kanya na tumalon mula sa building at magpakamatay. Nasira ang pamilya at nawala ang lahat. Kung susuriin ayon sa oras, mukhang ito ay kamakailan lang. Ang pangulo ng pamilya Joe, sasama na kita. Anak na babae, tingnan mo, ito ang hinahanap mong magandang asawa. Isang simpleng bagay lang ito, na makakapagbigay sa atin, ng sapat na pagkain at inumin. Pero siya, tinanggihan pa ito. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang makikipagbalikan sa kanya. Ginoong Chen, alam ko, hindi ka naman nagligtas ng tao para sa pera. Pero itong 1 milyon, kailangan mong tanggapin. Ito ay kaunting pasalubong mula sa aking anak na babae. Hindi ito si Ginoong Joe. Talagang hindi ko maaring tanggapin ang perang ito. Nasa account na ang gantimpala, pakisuri ng host. Kaya pala ito ang gantimpala ng sistema. Totoo pala ang sistema. Ginoong Chen, kailangan mong tanggapin ang perang ito. Kung hindi ako mapapatawad ni Wando. Ginoong Joe, kung ganoon, hindi ko na ito tatanggihan. Salamat. Tama nga, Ginoong Joe. Kamusta kayo kamakailan? Ito ba ay may kinalaman sa isang kumpanya na tinatawag na Tayo Group na may proyekto na pakikipagtulungan? Paano mo nalaman? Bagaman nagpasya na ako tungkol dito, hindi ko pa ito inihayag sa media. Paano niya nalaman ito? Pakinggan mo ako. Huwag mong makipagtulungan sa kumpanyang ito. Ang Big Fish Group ay isang scammer, isang ganap na manloloko. Bagamat naligtas niya ang anak ko sa mundo ng negosyo. Sa huli, siya ay isang baguhan sa larangan ng negosyo. Ginoong Joe. Sana'y makinig si Chairman Joe. Sana'y pakinggan niya. Asawa ko. Pasensya na. Ako ang nagkamali sa paghusga sa'yo. Mahal kong asawa. Talaga bang hindi ka nagagalit sa akin? Tinanggihan mo ang malugod na alay ni Joe. Hindi naman. Basta tayo 3 pamilya. Masaya sa buhay. Sapat na iyon. Asawa. Pinapangako ko sa iyo. Hindi na ako manghuhuli ng isda muli. At saka, gusto kong makasama kayo, ni Lanlan magpakailanman, para magkaroon kayo ng magandang buhay. Naniniwala ako sa iyo. Nag-trigger ng nakatagong misyon. Sa loob ng 1 minuto, hanapin ang pinagkukunan ng tubig at mangisda. Kapag lumampas na sa oras, kukunin ang gantimpala sa nakaraang misyon. May natitirang 1 minuto. Sana all sa sistema. Hindi mo naman ako ganyan lalaruin. Sige na nga. Anong kalokohan itong system na ito? Hindi na ako pupunta. Wala nang oras, mahal. Punta muna ako sa pangingisda. Saan ako makakahanap nito? Ang pinakamalapit na lawa ay nasa 10 minutong lakad. Ay nako, kulang ang oras. Ano ang gagawin ko dito? Sabi ng misyon, kailangan kong maghanap ng tubig para mangisda. Walang espesipikong lugar na binanggit. Itong amoy na kanal. May tubig. Pwede pang mangisda. Siguro naman, pwede na rin. Countdown 0, 20. Wala nang panahon pa. Sige, umalis ka. Pakiusap. Nadiligan na. Parang nalilin lang sa pangingisda, no? Pumunta sa mabahong kanal. Dito na, pangingisda na. Sabi nila, ang anak niya, hindi makapagbayad ng tuition. Ang mga ganitong tao ay hindi karapat-dapat magpakasal. Dapat ay kasama ng isda.
Ito ay sapat na lasa. Hindi. Binabati ang ghost, natapos ang nakatagong misyon. Sige na, dalhin mo na sa bahay para pag-aralan. Hindi kaya, sa amoy ang iyan, may nahuli kang antay-gam bagay. Anong gagawin mo? Pauwi na ako para kunin ang pamingwit, baka sakaling makahuli ako ng antay-gam bagay. Sa ganitong paraan, hindi ka na mag-aalala sa kinabukasan. Ang tanga mo naman, diretso ka na lang sa ilalim para manghuli, mas mabilis pa kaysa magpapo. Oo nga. Nandito na ulit. Asawa, nandito ka na pala. Inihanda ni nanay para sa'yo. Isang malaking mesa ng masasarap na pagkain. At mayroon pang paborito mong adobong karne. Halika na, halika na. Mabait na manugang Maghugas ka ng kamay. Kakain na tayo. Pagkatapos kumain ma, dadalhin kita sa kalye. Bumili ka ng bagong damit. Tingnan mo ang suot mo. Ilang taon na yang suot mo. Matagal na tayong kasal ni Xiaofang. Ito ang unang pagkakataon na nagluto ang biyenan ko para sa akin. Talagang parang araw na sumisikat sa kanluran. Nanay, umupo, bilisan mo, halika na umupo. Biyenan, may gusto akong pag-usapan, sa iyo. Tingnan mo, ang iyong hipag, mag-aasawa na. Sa tingin mo ba? Hindi nakapagtataka ang kanyang ugali, magkakaroon ng 180 malaking pagbabago. Akala ko ay nakita, na binigyan ako ng punong pamilya Joe ng 1 milyon, at humihingi ng pera sa akin. Nanay, gaano karami ang gusto mong ipagbigay alam sa akin? Hindi marami, hindi marami. Kailangan ng pamilya ng babae ng 10,000 yuan na do, isang bahay sa syudad na nasa school district, 49,000 yuan, at isang malaking Mercedes, 40,000 yuan. Ano sa tingin mo, nanay? Dati, hindi mo ba sinabi na si Ting Sheng lang? Magbibigay ba ng bride price? Bakit pati bahay at sasakyan? Kailangan pa niyang magbayad. Tumahimik ka. Ngayon naman si Ting Sheng ay may pera na, di ba? Hindi pwedeng. Nakangangalang habang ang maliit na bayaw ay nagpakasal ng walang kahit anong. Sinasabi mo ba yun, Ting Sheng? Oo. 10. 79,000, di ba? Oo, hindi ba? Binigyan ka ng 1 milyon ng ulo ng pamilya Joe. Inilaan pa ng nanay mo para sa iyo at kay Xiaofang. Ang 1,000 piso para sa araw-araw na gastusin. At saka, yung tuition fee ni Landen. Hindi ba naayos na rin? Talagang hindi naman malaki. Naiwan pa sa amin, ng 1,000 yuan. Talagang napakabait na manugang. Kung hindi, bigyan mo si mama ng 9,000. Sa kabila ng mga taon, inalagaan ko si Xiaofang. Talagang hindi madali. Oo, nanay. Tungkol sa perang ito, hindi kami magbibigay. Hindi mo ba sinabi kanina, na hindi naman masyado ang 99,000? Sa totoo lang, yung 9,000, ay okay lang kay nanay. Basta't makapagpatuloy, nang maayos ang iyong tiyuhin. Sige na, nanay, naiintindihan ko na ang mga bagay na ito. Okay lang na hindi kasama si mama, basta't makapagpatuloy si kuya, maayos na may sagawaan. Sige na, mama, naiintindihan ko na ang sitwasyon. Si Xiaohao ay mag-aasawa, di ba? Nasa tamang edad na siya, may kamay at paa, kailangan ng pera para magpakasal. Pwede niyang sariling hanapin. Hindi kami magbabayad niyan. Ikaw, at yung kanina sa bakuran, pinilit mong ipakasal si Xiaofang, kay Hao Hao. Inisip mo na ba iyon? Yung nararamdaman ko sa puso ko, dahil lang dito sa isang bagay, hindi ko rin kayang ilabas ang perang ito. Ikaw. Xiaofang, tingnan mo kung ano ang sinasabi niya. Lahat ng lalaki kapag may pera, nagiging masama. Kakakuha lang niya ng ilang pera, ay nagsimula ng lumaki. Lumalaki ako. Tama si Ting Sheng, ang dote ni Xiaohao. Bakit kami ang dapat magbayad? Ikaw, puting mata kang asong ulol, ng ibang pamilya, lahat ay kumikita mula sa pamilya ng babae. Pero ikaw, mabuti pa, pinalo mo ang braso mo palabas. Sa hinaharap, wala na akong anak na babae na katulad mo. Asawa, tama ba ang ginawa ko kanina, sa iyong ina? Medyo mabigat ang salita mo. Huwag mong masyadong dalhin sa puso mo. Walang problema, mahal, sa mga taong ito. Naramdaman ko ang paghihirap mo. Kumain ka na. Narito na si Lanlen. Sige. Mahal, balak ko sanang gamitin ang perang ito para bumili ng bahay sa bayan, para sa paaralan ni Lanlen. Ano sa tingin mo? Tara, maghugas ng pinggan. Ako si Taishang Laojun. Dahil ikaw ay may ugnayan sa aking palayok, ibibigay ko sa iyo ang palayok na ito.
Kailangan mo lamang ilagay ang mga sangkap. Ang kalooban ay nagmumula sa puso. Doon mo ito may hahanda. Sa malawak na mundong ito, lahat ng elixir. Pagpapanday ng elixir. Akala mo nag-shoot lang ng maikling pelikula. Alam mong peke lang. Paano ka pa makakapagsanay? Hindi. Totoo ngang naging elixir na. Ito, naging elixir na naman. Hindi. Talagang kaya nitong magluto ng elixir. Kaya kung yumaman dahil dito. Kaya kung yumaman talaga, tama. Halos nakalimutan ko. Ang palayok na ito ay pwedeng magluto ng elixir 3 beses. Mag-ingat ka sa paggawa nito. 3 beses. Katatapos ko lang. Gamitin ito ng 2 beses. Kaya't isa na lang ang natitira. Hindi. Matanda. Bakit hindi mo sinabi kanina? Asawa. Yung school district ng Mountain Sisig. Makakapag-aral si Lanlan namin. Sa pinakamahusay na elementary school sa Longcheng. Kung si Lanlan, makakapag-aral doon, siguradong makakamit niya ang tagumpay sa hinaharap. Oo, HMM. Ang ganda ng paligid dito. Ano sa tingin mo? Asawa, HMM. Aha, pumili tayo ng isa dyan. May fountain pa sa ibaba. Paborito ni Lanlan. Ang fountain sa syudad. Ayos lang. Ginoo. Ang mga bahay sa aming komunidad ay talagang mabenta. Sa kasalukuyan, isa na lang ang natitira na ibinibenta. Kung malate ka, wala na. Per metro kwadrado kailangan lang. 2,999. Ano? 2,999. Hindi bababa sa 100,000 ang isang set na ito. Asawa. Sa tingin ko, mag-alis na tayo. Masyadong mahal ang mga bahay dito. Dito, 1 metro kwadrado, ay kayang bumili ng isang malaking bakuran sa aming nayon. Walang problema, basta para kay Lanlan. Anumang halaga ay sulit. Ngayon ay taong 2,000. Mura pa ang presyo ng bahay. Pagkatapos ng 10 taon, ang presyo ng neighborhood na ito ay magiging 5,000 bawat metro kwadrado. Kayo, Shanghai Yin, ayaw nyo bang magnegosyo? Lahat ng alagang hayop, pinapasok, para bang binababa ang aking pagkatao. Zhang Yan. Sobrang malas. Bakit kahit saan ay nakakasalubong ko siya? Yan Z, 5 taon na tayong hindi nagkita, di ba? Miss na kita. Mahal, ito ang kaibigan mo. Wala akong kaalaman dyan. Yung mahirap na kaibigan na ito, siya yung sinasabi ko sa'yo. Yung maasim na babae, yun. Yung nag-asawa ng mangingisda na gwapito. Tama nga naman, nakatabi niya, yun yung maasim na mangingisda. Sobrang baho, yan Z. Anong klaseng usapan yan? Noong mga araw na iyon, magkaibigan pa tayo, di ba? Kung hindi dahil sa, ikaw ang class president, akala mo ba'y umiikot ako sa'yo? Noong araw, ikaw ang klase president, napakamatuwid mo talaga. Sa pagsusulit, ayaw mong manggopya ng sagot ko, kaya hindi ako nakapasa ng maayos. Uwi ako'y napag-alitan. Hindi pwedeng sabihin ang mga ganitong bagay ng ganito. Mahal na mahal ka nila, dating pangulo din siya, naging tanyag din. Tama ba? Anong silbi ng pagiging pangulo? Sa huli, hindi pa rin. Siya nag-asawa ng isang mangingisda, ikaw. Miss, paalisin mo ang mga probinsya nung ito. Hindi sila karapat dapat na makasama ko sa parehong lugar. Ito. Ano ito? Ang boyfriend ko ay presidente ng Geo Group, 10,000 tao ng sahod. Miss, sa tingin mo, isang tambay na mahilig manghuli ng isda, makakabili dito ng isang bahay. Sino ang nagsabing hindi ko kayang bilhin ang bahay dito? Ikaw lang. Isang mabahong mangingisda ay magkakaroon ng pera para bumili ng bahay. Narinig ko kasi na hindi mo nga kayang bayaran ang tuition ng anak mo. Anong pinagsasabi mo dito? Kung sasabihin kong kaya kong bumili, talagang nakakatawa. Kung talagang kayang-kaya mo, luluhod ako at tatawagin kang Itay. Kung hindi mo kayang bilhin, ano ngayon? Luluhod ako at tatawagin kayong Itay. Sige. Miss, pasensya na. Maging saksi kami. Sige. 1,000,000. Saksi. 1,000,000. Paano mangyayari yun? Hindi siya pwedeng ganito kay Aman. Totoo. Paano pwedeng mangyari to? Fake ang cheque na to. Ano? Fake. Suriin mong mabuti. Yung pirma sa cheque. Joe Siang. Siya ang pinuno ng Joe family sa Longcheng.
Sa tingin ninyo, isa lang na mangingisda, bakit niya makukuha ang tseke mula sa may-ari ng pamilya Joe? Ang yabang mo, sirang mangingisda, nagagamit ng pekeng tseke, at magpanggap na ikaw ang pumirma ni Joe. Anong kalakas ng loob mo? Magpapatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Anong gagawin ni husband? Walang problema. Totoo ang tseke. Hello, magpapatawag ako ng pulis. Nangungutang gamit ang peke na tseke dito. Kahit na nasa bingit na ng kamatayan, matigas pa rin ang ulo. Magpapatuloy kayo mamaya. Makipag-argumento ka sa pulis. Sino ang gumagamit ng pekeng tseke para manloko? Sila ang mga pulis. Hindi lang sila gumagamit ng pekeng tseke para manloko. Nagmapang-abuso pa sa pirma ng may-ari ng bahay. Ito ang ebidensya ng kanilang krimen. Mga pulis, ang mga ganitong tao ay may masamang asal. Pinasiraan ang ulo ng pamilya Joe. 1 milyon ay naabot na. Malaking pamantayan ng pananagutan. Ayon sa batas, dapat silang hatulan ng habang buhay. Totoo ang ziking ito. Ano? Totoo. Hindi ito posible. Hindi ito posible. Mahal na pulis, siguradong nagkamali kayo. Isa lang siyang masamang mangingisda. Bakit siya bibigyan ng 1 milyon ng ulo ng Joe? Oo nga, mahal na pulis. Tingnan mo ng mabuti. Hindi maaaring totoo ang ziking ito. Nasa pulisya na ako ng mahigit 15 taon. Hindi ko ba kayang tukuyin kung totoo o hindi ang tseke? Pasensya na sa abala. Ngunit, gusto ko sanang kumonsulta sa iyo. Ito na. Nag-ulat ng maling impormasyon. Ano ang dapat niyang gawin? Ito ay karaniwang sitwasyon. Kailangan ng 5 araw o higit pa, at hindi lalampas ng 10 araw na pagkakakulong. Sumama ka sa amin. Kailangan kang ikulong. Kawani ng pulis. Hindi kami nagsinungaling sa alarma. Hindi rin namin alam. Totoo pala yung tseke na ito. Kapitan, sabihin mo sa pulis. Nagbibiro lang kami. Hindi kami nagsinungaling sa alarma. Sige na. Naalala ko, kakapanood lang natin, ng maliit na sugal. Papa. Nagbibiro lang tayo. Mabilis kang makipag-usap sa pulis. Ipaliwanag mo na. Tapos na. Marunong kang magbago ng mali. Iyan ay mabuting bata. HMM. Kapitan ng pulis. Ako ang magpapatunay para sa kanila. Sila. Kagabi ay nagbibiro lang talaga sila. Oo. Nagsasabi lang kami ng biro. Maaari bang magulat ng walang dahilan dahil sa biro? Ginoong pulis. Yung sinabi niya kanina, iyon ay isang maling ulat. Tiyak na ebidensya. Hindi ko yun ibig sabihin. Ikaw na tanga. Dalhin mo na. Pumirma ng kontrata. Ginoong Chen, ang bahay na binili mo ay nasa 3 palapag. Asawa ko. Sa wakas, meron na kaming sariling bahay. Oo nga. Bahay. May isang tao sa ibabaw ng bahay. Ginoong Joe. Hindi. Ginoong Joe, huwag kang tumalon. Asawa, hintayin mo ako dito. Ginoong Joe, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang tumalon. One rule. Tatay, patawad sa iyo. Mula ngayon, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Hindi pwedeng tumalon si Ginoong Joe. Tagapangulo. Bakit ka talaga gustong tumalon? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Ang Dayu Group ay isang shell company. Nag-aya ako nila. Dahil dito, naputol ang pondo ng pamilya Joe. Ang pamilya Joe ay mawawasak dahil sa akin. Chairman. Tama nga, hindi niya pa rin ako pinakinggan sa uli. Ginoong Joe, kalma ka lang, makinig ka sa akin. Basta't may buhay ang tao, laging may pagkakataon. Kung mamatay ang tao, wala nang natira. Maraming pagkakataon sa hinaharap, naniniwala ako sa iyo. Siguradong makababalik ka, pero ang aking penalty at utang sa bangko ay sapat na para wasakin ang pamilyang Joe. Wala na akong pagkakataon. Ginoong Joe. Ginoong Joe, magpakatino ka muna. Pasensya na, Ginoong Joe. Tatay, huwag ka nang mag-isip ng masama, lumayo ka. Tatay. Ginoong Joe. Muling nagkita tayo. Tatay, anong nangyari sa mata mo? Si Ginoong Chen. Siya ang nagligtas sa akin. Dati, ang pamilya Joe sa Longcheng ay may kapangyarihang walang kapantay. Sayang.
Naniniwala ako na sa kakayahan ng Pangulo ng Pamilya Joe, tiyak na makakabangon siya muli. Tama ang sinasabi ng asawa ko. Tara na, umuwi na tayo. Asawa. Mayroon na kaming bagong bahay ngayon. Pwede na rin si Lanlan sa Dragon City, sa pinakamagandang paaralan. Tingnan mo. Pwede na ba tayong magbalikan? Asawa, sa wakas, handa ka nang magbago ng isip. Sige, pupunta na tayo para mag-reconcile. Asawa. Kahit na ibinigay natin ang lahat ng pera, para bilhin si Lanlan ng bahay sa school district, basta't ikaw ay makahanap ng magandang trabaho, magtutulungan tayo. Sa hinaharap, ang buhay natin, laging magiging mas mabuti. Huwag kang mag-alala, mahal. Gagawin kong ikaw at si Lanlan, ang pinakamaligayang tao, sa mundong ito. Inanyayahan ang customer na A3, sa ikatlong numero, nasa atin na, Tara. Kayo ba ay pusang loob na muling ikasal? Pusang loob ako. Nakatanggap ng misyon sa pangingisda, kailangan makahanap ng pinagkukunan ng tubig sa loob ng 1 minuto. At mangisda, gantimpala ay 50 milyon. 1 minuto na lang ang natitira sa countdown. 5 milyon. Nakapagpayaman na tayo. Mula ngayon, si Lanlan at Xiaofang. Hindi na kailangang maghirap. Asawa, tinanong kanila kung voluntaryo kang muling magpakasal. Nako, wala nang oras. Hindi pwede. Hindi dapat malaman ni Xiaofang na pumunta akong mangisda, kasi baka magkamali na naman siya ng isip tungkol sa akin. Ang sakit. Anong nangyari? Asawa, bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Pupunta muna ako sa banyo. Maghintay ka lang dito. Anong nangyari? Nakamain ng masama. Saan ba may pinagkukunan ng tubig? Diyos ko, ikaw. Kahit sa mabahong kanal dati, natapos ko ang gawain. Kung sa banyo naman ngayon. Nasa 9 na segundo na lang. Sira ka ba? Nanguhuli ng isda sa banyo. Umalis ka na. Lahat ng tao ay may ganito. Anong ginagawa mo? Nakahuli ka ba ng dumi? Lumabas ka dito. Nadumihan mo ang lugar na ito. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Maghintay ka lang ng kaunti. Bakit hindi pa bumabalik si Ting Sheng? Baka may nangyaring masama. Ginoo. Kung hindi pa bumalik ang iyong asawa, mangyaring lumabas ka at maghintay. Huwag makialam sa iba na nag-aasikaso ng kasal. Pasensya na. Pasensya na. Anong ginawa mo? Ang mga tao ngayon talaga, pumapasok sa banyo para manghuli ng dumi. Ginoo, kakatapos mo lang magsabi na may tao sa banyo na nanguhuli ng dumi. Ano ang ibig sabihin nito? May isang may sakit sa pag-iisip, may dalang panghuli ng isda, naghuhuli ng isda sa banyo. Sinasabi mo na pati pamilya niya, may sakit pero hindi sa bahay. Bakit pa lumabas? Kung gagawin niya sa banyo, ang isang tambak ng dumi, tiyak na hahanapin ko ang pamilya niya. Mag-usap tayo ng maayos. Si Ting Sheng ba? Nanghihingi ng pabor. Yan ay 5 milyon. Sa iyo na ang aking kinabukasan. Pakiusap, tulungan mo ako. Sa ganitong oras, pumunta sa banyo para manghuli ng isda. Ganun lang siya ayaw. Magsasama ulit tayo. Talaga, nagiging masama ang mga lalaki kapag may pera. Mali ang pagkakaintindi ko sa iyo, Shen Ting Sheng. Nakuha na. Ito ay isang flash drive. Itong bagay ay pwedeng umabot ng 5 milyon. Baka naman sa USB na ito, may lihim bang nakatago? Magandang araw po, guro. Pakihingi po ng tulong. Nakita niyo po ba ang asawa ko? Nakalabas na siya para maghintay sa'yo. Saan kaya siya pumunta? Siguro uwi na siya sa bahay. Maghanap muna ng internet cafe. Tingnan kung ano meron sa USB drive. Mga kalokong hangkong. Sino ba ang gagastos ng 5 milyon para dito? Paybaw. Ito, nakatago sa U-disk na ito. Aba, mga disenyo ng PayPal. Sa loob ng 20 taon, iyan ay isang bagay na ginagamit ng lahat. Ito, may napakalaking potensyal.
Sayang. Hindi ko alam kung paano bumuo. Mukhang kailangan kong makipagtulungan sa iba. Hoy. Salamat sa pagligtas sa tatay ko. Gusto ng tatay ko na imbitahan ka sa bahay. Joe Pamilya. Sige. Aalis na ako. Wanru. Pasensya na, anak. Patawad ni Papa. Ang malaking negosyo ng Joe Pamilya, nasira sa kamay ko. Sandali lang. Nang dumating si Ginoong Shen, sumama ka sa kanya. Mabait siyang tao. Huwag, Itay. Gusto kong makasama ka. Puno ng Joe. Matutulungan kitang makabangon muli. San Qiang, lalapit ka pa ba? Kung hindi mo sana inirekomenda sa akin ang daming group, ako'y mapapariwara ng ganito. Ngayon, ganito na ang kalagayan ko. San Qiang, umalis ka na. Dito ako nakatira. Hindi ka welcome dito. Hindi na ito bahay mo. Malapit nang masira ang pamilya Joe. Pagkatapos ng gabi na ito, ang bahay na ito ay nakataya na. San Qiang, huwag kang masyadong lamabis. At saka, ang bahay na ito ay nabili na ni Sun Shao. Nabibili ko na. Pagkatapos nito, ito na ang bahay ni Sun Shao. San Qiang, sobra ka na. Walang galang. Tatay, bakit mo siya kinakausap ng ganyan? Kailan ka naging ganito? Sumisigaw ka na. Akala ko ikaw ay ang pinuno ng pamilya Joe. Noong una, gaano ka kayabang. Ngayon, ganoon ka na na. Ikaw, isang nakakatawang clown. May lakas ka pang mang-insulto sa akin. At nandyan ka pa para magsalita. Noong una, nalulunod ako. Nakiusap sa'yo. Balilangan mo ba ako ng pagkakataon? Ngayon, kailangan mo lang. Nanalangin kay Sun Shao. O baka naman, baka pwedeng magpakita si Sun Shao ng kabaitan sa'yo. O kaya naman, ibibigay ko sa iyo ang bahay na ito. Joe Siang, kung may kasal mo si Wanru sa akin, ang bilya na ito ay sa iyo pa rin. Maaari pa kitang bigyan ng pondo, para makabangon ka muli. Ano sa tingin mo, San Qiang? Nananaginip ka, kahit na mamatay ako, si Joe Wanru. Hindi ako mag-aasawa sa'yo. Ayos lang, Wanru, kung hindi ka mag-aasawa, hindi lang ang pamilya Joe ang mawawasak, pati si Joe Siang ay kailangang magdala ng 3 milyong utang. Dito sa Longche, wala nang lugar para sa'yo, na mapagtaguan. Siya pa rin ang ating Ginoong Sun. Malawak ang kanyang puso, huwag kang maging mapaghambog. Ikaw, Joe Siang, bibigyan kita ng 3 segundo para pakasalan si Wanru. O kaya't pumunta kayo sa kalsada bilang mga pulubi. Tama nga. Kahit na maging pulubi kayo, kukunin ko pa rin si Wanru nang sa pilitan. San Qiang, huwag kang masyadong lamabis. Ako, makikipaglaban ako sa'yo, tatay. Magsasagawa ka pa ng pananakit kay Sun Shao. Naghahanap ka ng kamatayan. 2. Sinasabi ko sa iyo kung hindi ka pa rin mag-iingat, baka maputol ang paa mo. Wala ka nang mapagkukunan ng pagkain. 3. Luma, hindi marunong mag-ingat, tama ba? Sino? Sino ang tumama sa akin? Tingnan natin kung sino ang may lakas na galawin ang punong pamilya Joe ngayon. Sino? Tingnan natin kung sino ang may lakas na galawin ang punong pamilya Joe ngayon. Sino ka ba? Bakit mo pinakialaman ang mga bagay ko? Shen Qingsheng, ikaw nga talaga. Sun Shao, siya yung sinasabi ko sa'yo, na mabangis na mangingisda. Ikaw, mabangis na mangingisda, na nagtatangkang makialam sa mga bagay ko, dito sa Longsheng. Kaya kung patayin ka ng isang kamay, tama lang. Ngayon, titingnan ko, kung mas matigas ang aking pamalo, o mas matigas ang daliri mo. Ako. Nang ahas ka pang saktan ako, hindi lang kita sasaktan. Huwag, 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 masakit, masakit, masakit. Huwag magalit, huwag magalit, huwag. Hindi ka ba matibay? Huwag magalit. Sino ang mas matigas? Ang kamay ko o ang ari ko? Maghintay ka lang sa akin. Hintayin mo ako. Walang buhok sa ulo. Pinuno ng pamilya Joe. Ayos lang ba kayo? Salamat, Ginoong Chen. Kung hindi dahil sa iyo, ako. Kapatid na Chen. Nandoon na ang pamilya Sun sa Dragon Country. Sila ang may hawak ng lahat. Muling sinuntok mo si San Qiang. Siguradong hahanapin ka nila. Umalis ka na agad. Basta't may bayad si Bao Bao na ma-develop para mapatay ang isang maliit na Sun family. Parang laro lang yon. Walang problema, Miss Joe. Ngayon ay hindi pa ako nagpapahalaga sa pamilya nilang Sun. Isa-isip. Huwag na nating pag-usapan yan. Ang dahilan kung bakit ako nandito, ay para makipag-usap sa pamilya mong Joe, tungkol sa isang proyekto. Maaaring makatulong ito sa pamilya mong Joe, muling bumangon. Ano ang nakatago dito? Na makakatulong sa amin, pamilyang Joe, muling bumangon. Ginoong Chen, alam kong gusto mong tulungan kami, ngunit, hindi sapat ang flash drive na ito. Pasikatin natin ang pamilya Joe.
Pangulo ng Pamilya Joe. Sa tingin ko, maganda sigurong. Muna nating tingnan ang laman ng USB, bago magpasya. Sige, kukunin ko na ang laptop. Ang teknolohiyang ito ay sobrang advanced. Hindi bababa sa 20 taon ng agwat sa mundo. Ginoong Chen, talagang gagamitin mo itong Pei Chen Bao para makipagtulungan sa akin. Tama ba, Pangulo ng Joe? Kung magagawa natin na i-develop ang Pei Chen Bao at magamit ito sa pang-araw-araw na buhay, sa tingin ko, hindi lang makakapagbigay buhay sa pamilya niyo, kundi maaari pang lampasan ang dati nitong kaluwalhatian. Tatay, itong bayad na ito, talagang magandang bagay. Pero ngayon, nalugi na ako. Wala akong pera para sa iyo. Hindi na rin ako binibigyan ng bangko ng pautang. Naisip ko na ito para sa iyo dati. Ganito ang tingin ko, Ginoong Joe. Matagal ka nang nagtagumpay sa negosyo. Dapat ay mayroon kang ilang mga kaibigan na may parehong pananaw. Sa totoo lang, maaari tayong magtulungan ng 3 partido. Kilala ko naman ang ilang mayayaman. Pero kapag lumapit ako sa kanila, baka hindi ko man lang sila makita. Kailangan lang umasa sa koneksyon ng Pamilya Joe. Baka pumunta sa Dami Technology para subukan ang swerte. Itong Pay Treasure ay talagang bagay sa Dami Technology. Dami Technology ay isa sa 10 pinakamalakas na grupo sa Longguo, yung si Lei. Hindi ko siya kilala. Sa hapon na ito, magkakaroon ng press conference ang Dami Technology. Darating din si General Lei. Nakatanggap kami ng imbitasyon, pero dahil sa pagbagsak ng kumpanya, hindi masyadong gustong pumunta ng tatay ko. Kung ganito, samantalahin natin ang pagkakataon. Subukan natin ang ating swerte. Gawin na natin yan. Diyos ko. Ginoo ma. Si Ding Ginoo mula sa Chenny Group yan. Tama nga, mga bigatin ang mga nandito. Paano kayo nakapasok dito? Ito ay press conference ni Ginoo Lei natin. Ngayon, hindi basta-basta na kahit sino ay makakapasok. Tanggap namin ang imbitasyon mula sa Dami Technology. Bakit hindi kami makakapunta, bata? Naghahanap ako ng pagkakataon na makasama ka, at ikaw ay nandito sa press conference ni Lei. San Kiang, ito ay ang pagsasagawa ng bagong produkto ng Dami Technology. Hindi ito teritoryo ng Pamilya Sun. Tama, ito nga ay pagsasagawa ng bagong produkto ng Dami. Ngunit ang Pamilya Joe ay nalugi na. Anong karapatan mo na makisalo sa mga taong tulad namin? Tama nga. Nandito ako para tulungan ng Dami Technology na maglinis ng basura. Hindi ako pagbibigyan ni Ginoong Lei, isang nagkaproblema ng maliit na may-ari na umaasang makakapit kay Ginoong Lei. Nakakatawa talaga. Pinatalsik ni Shao San sila. Makisali sa ganitong tao. Para sa amin ay isang insulto. Naririnig mo ba? Basura. Dapat ay nananatili sa basura. Manlaban. Dumating si Ginoong Lei. Swerte mo, bata. Pagkatapos ng press conference, may ipapakita akong maganda sa'yo. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa press conference ng Dami Technology. Sa pagkakataong ito, may 2 bagay lang. Ito ang unang, ang paglulunsad ng bagong produkto. At ito ang pangalawa, ang tungkol sa anak kong si Leiro, na may sakit. Tanging ang sinaunang libro, Dan ng muling pagkabuhay ng kaluluwa, ang makakatulong na mapanatili ang buhay niya, kung makuha ang lokasyon ng Dan na ito. 10 bilyong gantimpala, Tiangu 100. Ito ay isang alamat na elixir, tanging ang mga namayapang Diyos ng gamot sa Tianshan ang makakagawa nito. Oo nga, kahit na, ang Diyos ng gamot sa Tianshan ay matagal nang naglathala ng race Eta. Ngunit sa mga sumunod na henerasyon, walang sino man ang nagtagumpay sa paggawa nito. Tanging sa mga tao, may posibilidad na may natirang 1 o 2. Kung sino man ang makakahanap ng mga palatandaan, ay makakakuha ng 10 bilyong kayamanan. Isang paglipad patungo sa langit. Ginoong Zhang, kailangan nating palawakin ang pananaw. Hindi mahalaga ang gantimpala. Ang mahalaga ay, makuha ang pagkilala ni Ginoong Lei. Sino ang hindi nakakaalam na ang Dami Technology ay may malaking impluwensya sa launching? Basta makipagtulungan kay Ginoong Lei, siguradong makakapasok sa top trending. May punto ka, sa posisyon ng Dami Technology. Sino man ang makahanap ng clue, siya ang magiging kabutihan ni Ginoong Lei. At hindi ka na matatakot na walang negosyo balang araw. Ginoong Lei, gusto ko sanang magtanong, kung sakaling walang mga palatandaan, ngunit mayroong Tiangu 100, ano ang masasabi mo doon? Sino ito? Baka mayroon siyang Tiangu 100. Kung ganoon, tiyak na siya'y lilipad patungo sa tagumpay. Kaya't dapat tayong makipagkaibigan sa kanya mamaya. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Siya lang, ay karapat-dapat na magkaroon ng Tiangu 100. Bakit mo nasabi yan, Sun Xiao? Isa lang siyang mabahong mangingisda, basura ng lipunan. Kamakailan lang, maging ang sarili niyang anak na babae, kahit ilang daang piso para sa tuition.
hindi kayang bayaran. Nakapag-akyat sa pamilya Joe. Ngayon ay walang pakialam sa iba. Nakakatawa, ganun pala. Hindi naman ito, kundi isang palabas na nakakaakit ng atensyon. Bata, pinapayungan kita na umalis na ngayon. Kung hindi, baka itapon ka ni Ginoong Lay at mapahiya ka. Kanina, ako ay nagsasalita kay Ginoong Lay, di ba? Bakit ka nakikialam? Baka naman, ikaw ang may-ari dito sa pagsasangguni ngayon. Kung sino man ang makuha ang Tiangu 100, ako ay walang kondisyon na magbibigay sa kanya ng isa, hindi lalabag sa batas, at hindi makakasama, sa interes ng dami technology. Ano ang walang kondisyong pagtanggap sa mga kahilingan? Hindi ba't maaari nitong gawin? Katuwang ng dami technology, ito ay kayamanan na hindi pangkaraniwan. Kahit na sa mundong ito, mayroong mga gamot na bumabalik sa buhay. Ikaw, isang mangingisda, hindi karapat-dapat dito. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang dahilan ng pagpunta ninyo. Wala kayong ibang nais kundi kawawa kayo, Ginoong Lay. Pinaasa ang pamilyang Joe na makabangon muli. Sayang, wala na kayong pagkakataon, Ginoong Lay. Kahit wala akong dan ng pagbabalik ng kaluluwa, meron naman akong dan ng pagbabalik ng liwanag. Ito ay mula sa aking ama, mula sa bundok Emei. Bagamat ang bisa ay hindi maihahambing sa dan ng pagbabalik ng kaluluwa, maaaring ipagpaliban ang sakit ni Chenjin ng 7 araw para magkaroon ka ng mas maraming oras upang mahanap ang dan ng pagbabalik ng kaluluwa. Ngayon, ang Yangdan. Ngunit ang bisita ng Emei ay nilikha mismo ni Shen Shuzi. Tama. Siya nga ang nag-aangking maliit na Diyos ng gamot, Shen Shuzi. Ang elixir ng maliit na Diyos ng gamot ay mahirap hanapin. Kahit na ako pa ang personal na umakyat sa bundok para humingi, hindi naman sigurado na makakakuha ka ng isa. Para sa gantimpalang 20 milyon. Ginoong Lay, ito ay para sa inyo. Ang inyong anak ay may malubhang sakit. Ako'y labis na nagdadalamhati. Isang maliit na gamot. Hindi ito gaanong mahalaga. Masaya akong makatulong sa iyo. Tama ka. Katatapos ko lang makatanggap ng isang proyekto kahapon. Pwede ko bang ipasa sa iyo? Salamat, Ginoo Ray. Ako na bahala. Hindi ito yung basura na gamot na ito. Ginoo Ray, ang maibigay ko sa iyo ay totoo. Diyos na buto, pangbalik buhay na pil. Meron ka, tama. Imposible. Ang pangbalik buhay na pil ay matagal nang nawala. Paano siya magkakaroon nito? Boss Lay, huwag kang magpaloko sa kanya. Isa lang siyang tambay sa pangingisda. Paano naman siya magkakaroon ng mga bagay tulad ng Tiangu 100? Talaga bang? Ginoo Lay, idinagarantiya ko ang aking pagkatao at buhay. Itong batang ito ay isang taong basura. Dahil lang sa pangingisda, nasira ang pamilya. Kahit na para sa tuition ng anak niya, hindi pa niya maibigay. Sabi mo, itong klase ng tao, paano magkakaroon ng Tiangu 100 banal na pusong bato? Gusto lang niyang makuha ang iyong awa. Para lang mangloko ng pera. Buisit, naglakas ka ng loob na lokohin ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Tawagin ang tao. Sandali lang, Ginoong Lay. Wala talaga akong dala ngayon. Pero tungkol sa Tiangu 100, maaari kong gawin ito dito mismo. Ano? Maaari siyang gumawa ng elixir. Paano mangyayari yun? Sa mundong ito, maliban sa Diyosa ng gamot sa Tianshan, walang sino man ang makakagawa ng Tiangu 100. Kahit si Zuan Shuzi, hindi niya kayang gawin. Baka nakuha niya ang formula ng gamot. May formula ka ba? Ako. Wala. Boss Lay, nakita mo na ba? Itong masamang mangingisda ay niloloko ka lang. Kuya Chen, alam ko na ikaw, kung magmamadali tayong ilabas ang Peibaw, ngunit hindi mo rin maaring gamitin ang ganitong paraan para akitin si Ginoong Lay. Kung maiinis natin si Ginoong Lay, tayo ay lahat mapapahamak. Tama ka, Ginoong Chen. Kapag natapos na ang press conference mamaya, gagawa ako ng paraan. Makikita ka ni Lay Zong. Ngunit kailangan mong tandaan, kailangan mo munang humingi ng tawad sa kanya. Totoo talagang makakapag-alis ng alikabok. Ang press conference ni Lay Zong. Ito ay sa iyong teritoryo. Nagsisinungaling ako dito. Wala itong magandang idudulot sa akin. Mas mabuti siguro kung ganito. Kung sakaling mamaya, hindi ko magawa ang proseso. Ako si Chen Tingsheng, nandito ako ngayon. Hayaan mo na lang akong hatulan ni Lay Zong. Lay Zong, hayaan mo siyang gawin ito sa harap. Ako ang magbubunyag sa kanya. Sana hindi mo ako niloko. Kung hindi, pagsisisihan mo ang pagdating mo sa mundong ito. Ayos. Swerte, hayaan kang magluto ng elixir. Kumain ka ng kahel. Hindi na ito kailangang ipakita, di ba? Hindi pa dumating ang gamot ko. Bakit ako magmamadali? Hindi ako kumakain ng kahel. Kumakain ako ng lemon. Sige. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagpanggap. Dumating na ang gamot. Naku, problema na. Bakit mo ako tinitingnan ganyan? Talagang kaya kong magluto ng elixir. Sige na. Patuloy kang magpanggap. Kahit na ang Diyos ng gamot ay ibinulgar na ang recipe sa mundo, maging ang maliit na Diyos ng gamot, hindi pa rin nila magawang lutuin. Huwag ka nang magpanggap dyan. Makakagawa ba ako ng pilak? Malalaman mo mamaya.
Tapos na. Agad-agad na utos ni Taisang Laojun. Dakilang tiya ng dragon. Mama, paupuin. Pangbalik ng kaluluwa ng buto ng langit. Anong binibigkas niya? Hindi ko narinig kailanman. Wala nang magagawa kundi magpumiglas. Kung magagawa niyang lumikha ng pangbalik ng kaluluwa ng buto ng langit, kumakain ako ng dumi dito. Buksan mo, Ninga. Buksan. Ginoong Lei. Tingnan nyo. Paano ito posible? Diyos ko, talagang naging elixir na, at hindi lang isang puso si Ginoong Lei. 4 pa nga. Talaga bang nakagawa siya, ng langit na buto at muling buhay na pil? Ang pil ng Diyos ng gamot sa Tianshan. Paano niya nagawa yon? Mukha kayong hindi pa nakakita, ng ganitong klase ng mundo. Hindi isa, hindi dalawa. Kung gusto, meron lahat. Bakit ang dami nito? Siguro siya ang disipulo ng gamot na Diyos. Ikaw talagang kayang gumawa ng langit na buto at buhay na Paildores. Imposible. Siguradong peke ito. Imposible. Siguradong ito ay peke. Isa siyang amoy isdang mangingisda. Paano siya makakagawa ng Tian Gu Wandan? Tama. Talagang imposibleng mangyari ito. Itong amoy isdang ito. Hindi posible na makagawa ng langit na buto at muling buhay na pil. Totoo ba o hindi? Maaaring ipasuri ni Ginoo Lei. Sa palagay ko, sa lugar na ito, walang mas nakakaalam kaysa kay Ginoo Lei tungkol sa langit na buto at muling buhay na pil. Ginoo Lei, kung may isang piraso sa mga pil na ito ngayon na peke, ako si Chen Tingsheng dito. Hayaan mong ako ang magpasya. Ikaw ang bahala. Kung totoo nga lahat, may pag-asa pa ang anak ko. Na kaya niyang gumawa ng Tian Gu Wandan. Hindi ba siya talaga isang karaniwang tao? Wanru, may pag-asa na ang pamilya Zhou. Imposible. May problema ang lutuan na ito. Ito siya. Hindi ba siya naglalaro? Bumibili ka ba ng mga Paildores ng maramihan? Hindi ba? Talaga bang siya ay disipulo ng gamot na Diyos? Siyempre, oo. Kung hindi, sino ang makakagawa ng ganitong maraming Tian Gu Wandan? Isa kang manlilinlang. Lahat ng mga Paildores na ito ay peke. Sige. Dapat sana, maging isang karaniwang tao, at makisama ng maayos sa lahat, pero ang nakuha ko, ay ang inyong malamig na pagtanggi at paghamak. Ayos lang. Sige, gagawin ko na. Hindi na magpapanggap. Ipinakita ko na ang aking mga baraha. Ako si Dan Shen. At ikaw, na may apelyidong Son, hindi mo ba sinabi kanina, na basta makagawa ako ng Tian Gu Wandan, kakainin mo ito? O lige. Kasalukuyan akong may nararamdaman. Baka gusto mong pumunta sa banyo. Gagawa ako sa'yo ng mainit. Bata, naglakas loob kang murahin ako. Tigil na. Sa aking teritoryo, nagmamalupit ka sa aking tagapagligtas. Naghahanap ka ng kapahamakan. Maling akala lang, lahat ay maling akala. Bata, ano ang gusto mo? Huwag mag-atubiling sabihin. Kahit na ito ay tungkol sa dami technology. Sang-ayon ako sa iyo. Tapos na, bumangon na ang pamilyang Zhou. Hindi. Ginoo Lei, masyado po kayong mabigat, sa totoo lang. May proyekto ako, na gusto kong makipagtulungan sa inyo. Ganun lang ka-simple. Tama. Ganun lang ka-simple. Dapat mong malaman, na ang bone revival pill nitong mga araw, ay walang katumbas na halaga, kahit paggamitin mo ito, para palitan ang bigas at teknolohiya. Sapat na iyon. Ginoong Lei, ito po, talagang ibinibigay mo sa akin, ang Big Rice Technology, pero hindi ko naman ito mapapangalagaan. Sa totoo lang, gusto ko lang makipagtulungan sa pamilya Zhou, para sa isang proyekto, para kumita ng kaunting pera. Huwag mong sabihin isang proyekto, kahit 10 tao pa yan, bibigyan kita ng pagkakataon na makipagtulungan. Ayos yan. Gusto kong makipag-usap ng mag-isa, sa batang ito. Kayo pong lahat, pakialis na po. Ginoong Lei, kakatapos ko lang ibigay sa'yo, ang Wei Angdan. Nangako kang makipagtulungan sa amin. Sa pamilya Son, hindi ka magsisinungaling, di ba? Tungkol kay Ginoong Lei, makikita mo naman, ang ugali niya. Sa tingin ko, mas maganda kung kausapin mo, ang mga kasosyo mo, at huwag makipag-ugnayan sa taong ito, para maiwasan ang pagkadaya at pagkalugi. May punto ka, ako'y makikipag-ugnayan sa lahat ng aking mga kasosyo, at kanselahin ang pakikipagtulungan sa pamilya Son. Tungkol sa iyong Wei Angdan, ibabalik ko na rin lahat. Guro Lei, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya, para lang siyang sadyang tuma-target sa akin. Bakit parang nararamdaman ko, mula pa nang mag-launch, palagi ka nang nakatutok sa kanya.
Sa totoo lang, hindi rin naman talaga ako nakatutok sa'yo, para sa kay Wuhaw. Pero, bakit mo siya tinulungan? Anong nangyari, bro? Itapon mo sila palabas sa akin. Hindi, Ginoong Ray, talagang ganito. Hindi ako kasali dyan. Ginoo Ray, huwag, huwag, huwag. Ginoo San. Ayos ka lang ba? Mag-alala ka, yung batang yon ang may kasalanan. Di ko siya palalampasin. Mag-ingat ka lang. Ako, siguradong gagantihan kita. Gagantihan, ha? Lahat dahil sa'yo. Nawalan ako ng pakikipagtulungan kay Lao Su. Gawing wala siyang kwenta, Gong Sheng. Hindi naman para sa anong bagay. Huwag. Ginoo Ray, ang nakikita ninyo ngayon ay ang aming plano. Makipagtulungan sa inyo sa pag-develop ng app, Pay Money. Pakicheck na lang po. Ayos. Ang APP na ito, hindi bababa sa 20 taon ng agwat sa buong mundo. Kung magagawa nitong ganap na ma-develop, kumikita ng bilyong-bilyon ay hindi na problema. Mas lalo pa nga, na kayang baguhin ang takbo ng mundo. Hawak mo ang ganitong pangunahing teknolohiya. Bakit kailangan mo pang makipagtulungan sa akin? Ginoong Lay, hindi ako natatakot na pagtawanan mo ako. Ako kasi, isang tao lang. Hindi ko alam ang tungkol sa pagbuo ng programang ito. Hindi makahanap ng mga teknikal na tao sa larangang ito. Talaga, walang pondo para simulan ang proyekto. Kaya, nais kung sakaling may pagkakataon na makipagtulungan sa inyo, Ginoong Lay, sa larangan ng teknolohiya. Sa tingin ko ito ang pinakamainam na pagpipilian ko. Pero hindi ko alam kung interesado ka, Ginoong Lay, sa proyektong ito. Siyempre, interesado ako sa ganito. Sobrang interesado ako. Halika, ipapagawa ko na ngayon ang kontrata. Ihanda ang kontrata. Sige. Halika. Ginoong Chen, yung 500 milyon. Ito ay para sa pagbili mo. Karapatan sa paggamit ng Pay Treasure. Bukod dito, magbibigay pa ako sa iyo ng 40% ng bahagi. Ako at si Joe Siang, kuya, bawat isa ay may 30%. Anong sa tingin mo? Tatay, nagtagumpay tayo. Maaari na tayong bumangon muli. Halika. Ginoong Lay, kaya't naway magtagumpay tayo sa ating pakikipagtulungan. Ginoo Chen, hindi ko alam paano kita pasasalamatan. Una, niligtas mo ako at si Wanru. Ngayon naman, niligtas mo ang pamilya namin. Ako na lang ang gagawing lakad sa iyo. Tatay, hindi, si Tio Joe. Anong ginagawa mo? Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ko rin makikita si Ginoong Lay. Hindi. Oo nga. Tama. Noong pumunta ako sa bahay mo, sinabi ng biyenan mo na naghiwalay ka. Tama. Pero ako, yung anak namin medyo matapat ang ugali. Kung hindi, subukan ninyong dalawa. Ginoong Joe, ito, tatay, anong sinasabi mo? Mula pa noong sinaunang panahon, ang galing ng lalaki ay dapat katugma ng ganda ng babae. Sa tingin ko, kayong dalawa, ay bagay na bagay. Ginoong Chen, kung pwede ka naman. Ngayon, pwede na kayong kumuha ng sertipiko. Kumuha ng sertipiko. Kumuha ng sertipiko. Ay naku, nakalimutan ko na magpakasal ulit kay Shao Kahn. Tapos na. Yung linggong iyon, puno ng joke. Ako, bigla kong naisip, may ilang bagay pa akong hindi nagagawa. Uuna na ako. Pasensya na. Talaga bang? Wala siyang nararamdaman. May nararamdaman ka ba? Wanru, kita naman. Maganda ang ugali ni Ginoo Chen. Isa siyang masipag na kabataan. Nakita ng tatay ko, may interesado ka rin sa kanya. Kung gusto mo, sige, lakasan mo ang loob na magpakita ng interes. Papa, suportado kita. Lan. Tingnan mo, binilhan ka ni Papa. Anong binili niya pabalik? Ang cute ng bear. Salamat, Papa. Basta't gusto mo, ayos lang. Kaya tanungin kita, sa mga nakaraang araw, kamusta ang buhay mo sa paaralan? Mabuti ang mga guro sa paaralan. Napakabait nila sa akin. Ayos lang. Nanay. Bumalik na ba? Nagalit si nanay. Mag-ingat ka. Asawa. Anong nangyari, asawa? Malungkot. Shen Tingsheng, tanungin kita, ayaw mo bang makipagbalikan sa akin? Ano bang sinasabi mo?
Ako si Chen Tingsheng. Pangarap kong makipagbalikan sa iyo. Katatapos lang. Talagang may nangyaring abala. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo. Nanguhuli ka na naman ng isla, at saka, nasa banyo ka pa. Alam mo ba kung ano, ang sinasabi ng iba tungkol sa'yo? Sinasabi mong nangingisda ka ng dumi sa banyo. Tapos na, nahuli ka na. Mas pipiliin mo, mangingisda ng dumi sa banyo, kaysa makipagbalikan sa akin. Sa puso mo, mas mababa pa ako sa isang dumi. Bakit ka pa bumalik? Mabuhay ka na lang sa dumi. Asawa, makinig ka sa akin. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag sa'yo, pero kanina, pumunta ako sa banyo para magdumi. Napipilitan lang ako. Pero mahal, maniwala ka sa akin. Talagang gusto kong makipagbalikan sa iyo. Kung hindi, bakit ako bumili nito, ng bahay sa magandang paaralan? Hindi ba't para sa magandang buhay ni Lanlan at ikaw? Sa totoo lang, wala akong pakialam. Kung manguhuli ka ng isda, pwede ring manghuli ka ng tae. Kapag walang ginagawa, pwede kang manghuli ng tae para maglibang. Pumunta sa banyo, pumunta sa Poso Negro, ayos lang. Pero, kailangan mong isipin ang ating pamilya. Tama ka, mahal, Chen Tingsheng. Magtitiwala ako sa iyo muli. Ngayon, pumunta tayo sa pag-aasawa muli, kung bigla kang tumakbo sa kalagitnaan. Huwag mo nang asahang magkakabalikan tayo. Asawa, sa pagkakataong ito, nangako ako sa iyo, hindi ako aalis sa kalagitnaan. Terra. Natanggap ang misyon sa pangingisda, mangyaring pumunta ang host sa loob ng kalahating oras, sa labas ng lungsod, paghuhuli ng isda sa abandonadong lawa. Ang gantimpala sa pagkakataong ito ay 10 bilyon. Kung hindi natapos ang mga gawain sa paghuhuli ng isda, babalay ka ng lahat ng gantimpala mula sa mga nakaraang gawain. Pagsisimula ng countdown 29 na minuto 59 na segundo. Asawa. Bakit tuwing may mahalagang sandali, nangyayari ang pangingisda na misyon, at ang abandonadong lawa sa labas ng bayan, kailangan pa ng 25 minutong biyahe, kailangan mo nang mag-reconcile, tiyak na hindi na ako makararating, kaya, asawa, yung, bigla akong may kailangan gawin, paano kung, mag-renew na lang tayo ng kasal bukas, saan ka pupunta, gusto kong mangisda, manguhuli, hindi ito pangingisda. Ito ay, hindi ko rin alam kung paano, ko ito ipaliwanag sa'yo, ngunit tiyak na ito ay mahalaga. Asawa, yun na. Maniwala ka sa akin kahit isang beses, basta't makapunta ako, sa pagkakataong ito, magiging malaya na tayo sa yaman, sobra ka na. Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik, hindi, asawa, tiyak na ito ay mahalaga. Kung hindi ako pupunta, lahat ng ito, na mayroon tayo ngayon, itong malaking bahay, ay mawawala lahat. Ganyan ka, maghintay ka muna sa bahay. Huli na ang oras ko, asawa. Chen Tingsheng, ayoko na makipagkabalikan sa'yo, magkabalikan pa. Tita, na-reject ka na naman ng mabaho mong mangingisda. Dapat nga. Noong sinabi kong ibigay mo sa akin ang pera, hindi ka nakinig. Ngayon, ayan na, walang nakuha. Pati bahay ay sa iba, ang pangalan ni Chen Tingsheng. Nagsasalita ka ng kalokohan. May mga bagay lang si Tingsheng, na kailangan niyang asikasuhin. Talaga ba, ate? Sinasabi ko pa rin sa'yo, na mag-ipon ka ng pera para sa pamilya. Huwag mong hayaang sa huli, makaalis ka, wala ka pang matutuluyan. Hindi pwedeng ganito. Si Tingsheng hindi ganun. Sigurado siyang makikipagbalikan sa akin. Kuya, huwag kang maging tanga, ha? Narinig ko kanina, mas gusto niyang mangisda, kaysa makipagbalikan sa'yo. Sabi mo, kung talagang gusto niya, na makasama ka, gagawin ba niya ito? Sinasabi ko sa'yo. Mabilis na makipag-usap kay mama, at humingi ng tawad. Baka may lugar ka pang matirahan, huwag mong hintayin na, may iba nang dumating, at ikaw ay itaboy, palabas ng bahay. Ikaw at ang anak mo, kailangan na talagang mapunta sa kalye. Hindi pwede. Kailangan kong tanungin si Chen Tingsheng, ano ba talaga ang iniisip niya? May natitirang 28 minuto at 37 segundo. Ngayon may pera na. Talagang kailangan mo nang bumili ng sasakyan. Kung hindi, sobrang hindi komportable. Yun. Ginoong Chen, Miss Blue. Paano ka nandito? Ang swerte naman. Saan ka pupunta? Sasama ako sa'yo. Salamat ng marami. Talagang malaking tulong ito sa akin. Pasensya na. Pumunta ka sa tangke sa labas ng bayan. Sige, tara na. Talaga bang nagloko ka? Chen Tingsheng, mali ang pagkakaintindi ko sa'yo.
Halo. Nanay. Nagkamali ako. Wala nang oras. Wala nang oras. Wala nang oras. Ako. Pagtatapos ng 1 minuto at 59 na segundo, bilisin mo. Hilig ni Kuya Chen. Ang ganda naman. Sana balang araw, makapag-fishing din ako kasama siya. Hello. Ginoo o ginang, nagawa namin ang iyong utos. Lahat ay handa na. Sige, dadalhin ko na. Mabilis, mabilis. Dumating na. UFO. UFO. May multo nga. May multo ba? Multo. Sa malayo, parang isang piraso ng papel. Kahit ang UFO, nahuli ko pa. Itong bagay na ito, kung totoong worth ito ng 10 bilyon, sino ang bibilhin nito? Kung mad-trip ang teknolohiyang alien, tataas ng husto ang lakas ng laban ng Dragon Country, magiging diretsong pag-angat. Naiintindihan ko na. Hello, kumusta? Kakatapos ko lang mangisda. Nahuli ko. Huli ng isang UFO. Hindi yung lumilipad na paru-paro. Ito ay UFO. Tama. Hindi ako baliw. Ako. Doon sa tabing lawa sa timog ng lungsod, yung fish pond. Oo, ako. Ako at ang UFO. Nandito rin kami. Aking tanga na anak na babae, naisip mo na sa wakas. Si Chen Pingsheng na walang silbi, nakaipon lang ng 1 milyon, nagyabang na. Tulad ng ganitong basura, mas mabuti pang huwag na lang natin siya. Nanay, sa pagkakataong ito, nakahanap ako ng malaking boss para sa iyo. Sobrang mayaman na. Basta't mapaligaya si Lanlan. Basta si Lanlan ay mabuhay, ng magandang buhay. Dumating na ang boss. Song Xiao, nandito ka na pala. Hindi ko inakalang, yung asawa ng amoy isda na mangingisda, ang ganda mo naman. Chen Pingsheng. Pinutol mo ang proyekto ko, sasagutin ko ang asawa mo. Narinig ko, may anak ka na babae. Song Xiao, basta't kasama mo si Wang Fang. Pagkatapos magpakasal, pinapangako ko, hindi ko papayag ang guluhin ng batang iyon. Nandito ako para guluhin ang inyong buhay. Nanay, paano mo masasabi yan? Ang apo mong babae, at saka, kakaiba ang sinabi mo kanina. Kung hindi mo madadala si Lanlan, hindi ako mag-aasawa. Ikaw, napakabadong bata, bakit ka ba tanga? Kailangan mong dalhin ang batang iyon. Paano ka patatanggapin ni Sun Xiao? Huwag kang mawala ng hiya, ate. Huwag kang magpapabastos. Ang makapag-asawa kay Sun Xiao ay isang karangalan mo. Dala-dala mo ang batang iyon. Hindi ka na makakapag-asawa sa buhay na ito. Ayoko mag-asawa. Kahit anong mangyari, ayoko mag-asawa. Ikaw, batang masama ka. Tingnan mo kung hindi kita papaluan. Walang anuman. Ako kasi, ay talagang mahilig sa mga bata. Bumili ka, may libre. Talagang sulit nga. Ginoong Chen, pwede bang itanong, paano mo natagpuan ang UFO na ito? Kung sasabihin ko, na nangingisda, nahuli, naniniwala ka ba? Ano? Ginoong Chen, itong UFO, may napakataas na halaga sa pananaliksik. Kung maaari, pag-aralan ng mabuti ang teknolohiyang dayuhan. Ang teknolohiya ng Dragon Country ay mabilis na uunlad. At saka, ayon sa utos ng nakatataas, ibinibigay ko sa iyo, 10 bilyon, bilang gantimpala. 10 bilyon. At ipagkakaluwag, ang pambansang sugo, na karangalang titulo. Totoo ba? 10 bilyon. Ako. Talagang dumating na. Asawa, tayo. Asawa, mayaman na tayo. 10 bilyon. At saka, na-appoint pa ako bilang ambassador ng bansa. Kakaiba talaga. Saan na kaya sila napunta? 对不起，您拨打的电话已关机。
Hindi maganda. Si Sun Shao naman, yung 200,000 dowry na pinanggako mo. Sige, sabihin mo. Sige, 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 ngayong araw lang. Hindi, ngayon na. Anong sinasabi mo? Sun Shao, aalis na kami. Magbibigay kami ng espasyo. Umalis na. Nanay, sa wakas may pang-ukol na siya. Siguradong masaya si Xiao Mei. Sun Shao, sa tingin ko, hindi tayo masyadong bagay. Pasensya na. Anong gagawin mo? Benta na sa'yo ng nanay mo ang sarili mo sa akin. Ngayon, gusto kong pakialaman ka ng gusto ko. Tulong, ilabas mo ako. Sun Qiang, tumigil ka, sa akin. Ikaw. Asawa, okay ka lang ba? Ayos ka lang ba? Sun Qiang, tumigil ka na. Anong ibig mong sabihin? Mahal, kakalabas lang niya, sweldo ko ito. Wala kang kinalaman dito. Ayaw ko nang makita ka. Umuwi ka na. Anong ibig mong sabihin? Mahal, ano bang nangyari? Si Sun Qiang ba ang pumilit sa'yo? Huwag kang matakot, nandito ako. Sapat na, Shen Tingsheng. Nakita ko mismo, sumakay ka sa sasakyan ng isang babae. Nagpapanggap ka pang matatag dito. Hindi mo ba ito nakakatawa? Asawa, pakinggan mo ako. Yung tao sa sasakyan, siya ang pangunahing anak ng pamilya Zhou. Yung batang babae na sinagip ko, dahil nagkataon lang na pareho kami ng daan. Kaya sumama siya sa akin. Ayokong pakinggan ang paliwanag mo. Ilang beses mo nang sinabi na magpapakasal ulit kayo. Tuwing kalagitnaan ng daan, umaalis ka na. Hindi na kita muling paniwalaan. Shen Tingsheng, walang kwenta ka. Kahit makipagtulungan ka pa sa dami technology. Anong silbi noon? Pati ang babae mo ay ayaw na sa'yo. Walang kwenta ka talaga. Shen Tingsheng, si Xiao Fang ay hindi na iyong asawa. Umuwi ka na. Kung manghihimasok ka sa aming mga bagay, maniwala ka, papatayin kita. Nakita mo ba? Ngayon, ikaw ay parang daga sa kalsada. Lahat ay humihingi ng iyong ulo. Anong mukha ang meron ka para makipagmalaki sa akin? Pero huwag kang mag-alala. Siguradong magiging maingat ako kay Xiao Fang. Mamahalin ko siya ng maingat. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamatinding kaligayahan. Asawa, talagang magtiwala ka sa akin. Nasa sasakyan ni Zhou Wanwu. May dashcam siya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede kang mag-check anumang oras. Sa tingin mo, maniniwala pa ba ako sa iyo? Asawa, isipin mo, kung talagang ayaw ko nang makipagbalikan sa iyo ngayon, talagang gusto ko nang magtaksi. Sa tingin mo, babalik pa ba ako sa bahay na ito? Oo nga. Kung ayaw niyang makipagbalikan sa akin, hindi siya darating sa akin. Dapat ko bang pagkatiwalaan siya? Huling pagkakataon. Asawa. Pasensya na, Sun Shao. Talagang hindi ako pwedeng pakasalan sa'yo. Nagpasya na ako. Bigyan si Tingsheng ng isa pang pagkakataon. Wang Fang, nabali ang ulo mo ba? Nagsasama na siya ng iba. Naniniwala ka pa rin sa kanya. Ate, parang nababaliw ka na. Yung Sun Shao, anak siya ng Sun pamilya. Kung mapapangasawa mo siya, magiging maswerteng-swerte ang pamilya natin. Bakit ka pa makikisama sa taong ito? Bakit mo gustong magdusa ng ganito sa buong buhay mo? Hindi ako naghahangad ng malaking kayamanan o karangyaan. Gusto ko lang makasama si Tingsheng. Magandang buhay lang ang hangad ko. Asawa, tama ang pinili mo. Malapit na ang magandang buhay natin. Malapit na ito. Ako'y wala nang pag-asa ang pamilya Zhou. Wala ka ng sandalan. Anong klaseng magandang buhay ang aasahan mo? Shen Tingsheng, sinasabi ko sa'yo, magdasal ka na ngayon. Yumuko ka kay Sun Shao at humingi ng tawad. Kung hindi, sa lakas ng pamilya Sun, madali ka nilang mapapahamak. Parang pinipiga ang isang langgam. Napakadali lang. Ang pamilya Sun ay nasa Longcheng. Matatag sa loob ng maraming taon. Malawak ang yaman. Akala mo ba sa pakikipagtulungan mo kay Ginoong Lei, ay kaya mo na akong hamanin? Sa usaping yaman, magkano lang ang halaga ng isang pakikipagtulungan mo? Ginoong Sun, naniniwala ka ba na ngayon, ay kayang bilhin ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Sun? Lahat ng negosyo. Hindi ko ba narinig ng tama? Gusto mong bilhin ang mga ari-arian ng pamilya Sun? Ang kabuuang yaman ng pamilya Sun, ay nagkakahalaga ng 300 milyon. Ano ang gagamitin mong pangbili? Buhay mo ba? Tama nga. Maaari mong kausapin si Ginoong Lei. Ngunit ganito, nasa kanya ka, pero isa lang siyang sakim na tao. Hindi na tayo pwedeng makipagtulungan sa iyo. 3 bilyon lang naman yan. Hindi na kailangang istorbohin si Ginoong Lei. Ganyan, ibibigay ko sa iyo ang 6 na bilyon. Bibigyan kita ng 600 milyon. 600 milyon.
Akala mo ba'y nag-aalay ka ng papel na pera para sa tatay mo? Basta na lang nagsasalita, 600 milyon pa. Sinasabi ko sa'yo, magsimula ka nang humingi ng tawad kay Sun Xiao. Kung hindi, baka magalit si Sun Xiao. Hindi ka makakain ng walang dalang kabayaran. Tita, kung gusto niyang magpanggap, sasamahan ko siya. Gusto kong makita kung paano siya magtatapos mamaya. Sekretaryo Drew, maghanda ka na ng isang draft. 600 milyong kontrata ng paglilipat. Kailangan ko na ito ngayon. Kneel down and beg now. Ibigay mo ang iyong babae sa aking kama. Tungkol sa pagbili ng pamilya Son, ay ganito na lang. Kung hindi, darating ang kontrata. Kailangan mong pumirma kahit ayaw mo. Husband, huwag ka nang pilitin. Kung hindi, mag-usap tayo ng maayos. Mag-sorry tayo kay Sun Xiao daw. Wife, huwag kang mag-alala. Hindi natin kailangang mag-sorry sa ganitong tao. 什么东西？ Nakapag-isip ka na ba? Nakapirma na ng kontrata. Walang pera pang bayad. Pero mapupunta ka sa bilangguan. Ikaw, baliw ka na. 6 na bilyon. Hindi namin kikita kahit buong buhay namin. Mag-alala ka, mahal. Walang problema. Ngayon, magbigay ng 600 milyon kay Son Jia. Agad. Zutang. Tingnan mo itong walang silbi na pinakasalan mo. Kahit malapit na ang kamatayan, matigas pa rin ang dila. Kung nagsisisi ka, may oras ka pa. 600 milyon. Talagang darating na. Ano? Totoo bang may 6 na bilyon? Hindi iyon. Isa lang siyang mabangis na mangingisda. Paano siya magkakaroon ng 6 na bilyon? Asawa, ikaw, saan mo nakuha ang 6 na bilyon? Imposible iyon. Kahit si Ginoong Leipa, ang personal na humawak ng proyekto, hindi ka magkakaroon ng 6 na bilyon. Paano ka magkakaroon ng ganoong kalaking pera? Anong masasabi mo? Binatang si Son. Ngayon ba ay nararamdaman mo? Wala kang kahit ano, pakiramdam ng isang pusa na namatayan. Talagang matalino ka pa rin. Ang kabuuang halaga ng pamilya Son ay 3 bilyon. Wala naman akong ginawa. Kumikita lang ako ng 3 bilyon. Mukhang kontento ka pa nga. Sige. Hello, General Lei. Pasensya na at nakakabala pa rin ako sa'yo. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Maghahanap ako ng isang team ng abogado para suriin ng mabuti ang kalagayan ng pananalapi ng mga ari-arian ng pamilya Son. Kung may makita kang problema, pakihigpitan ang pagdisiplina. Ginoong Son, sa tingin ko, ang paggastos ng 600 milyon para alisin ang isang napakalaking bagay sa Longguo ay talagang sulit. Nagkamali ako, patawarin mo na ako, pangako ko, sinasalamin ko na hindi na ako magsasagawa ng gulo sa iyo. Ginoong Son, noong nakaraan, si Hawhaw ang tinarget ko, ngunit ngayon, ikaw ang target ko, dahil tinamaan mo ang aking mahinang bahagi. Magandang manugang. Hindi ko akalain na napakayaman mo. Tama nga ang nanay, hindi ka nagkamali. Simula ngayon, dapat ay maayos kayong mamuhay ni Xiaofang. Mag-aalaga ang nanay sa mga bata, kapatid na lalaki. Mula pagkabata, naramdaman ko na ikaw ay isang natatanging tao. Kapag umunlad ka balang araw, huwag niyong kalimutan ako, kapatid na lalaki. Naalala ko noong mahirap ako. Sinasabi niyo sa akin sa 3 pangungusap, na 2 doon, ay panlalait sa akin, di ba? Ngayon na alam niyong mayaman na ako, ganyan na lang ang pag-amo niyo sa akin. Mga ganitong kamag-anak niyo, walang anuman. Gusto naming magbalikan. Sana, sistema. Huwag ka sanang dumating sa pangingisda na misyon. Mga Ginoo, ito ba ay kusang loob na pagbabalik? Kusang loob ako. Ako rin ay, sino si Chen Tingsheng? Ako rin ay, sino si Chen Tingsheng? Ako ay, biglang pumunta si Kuya Chen sa tanggapan ng mga sibil. Alam ba niya na nagtanong ako sa kanya tungkol sa kasal? Kaya nandito ka naghihintay sa akin. Sige, aalis na ako. Sino si Chen Tingsheng na yan? Kahit na paano, pinapababa niya ang anak na babae ng Joe. Kung sakaling mapang-asawa ko, ang anak na babae ng Joe, gusto kong magmaneho ng mamahaling sasakyan at tumira sa malalaking bahay. Gusto ko rin. Masyado kang nangangarap. Gusto mo pang kumain at kumuha. Ito ay... Kuya Chen, gusto kita. Gusto mo bang pakasalan ako? Alam ko kung bakit ka nandito sa tanggapan ng mga sibil. Nandito ako, nagdala ako ng birth certificate, kaya anytime, maaari na tayong kumuha ng lisensya. Ginang, Joe, mukhang nagkamali ka sa akin. Pakakasalan siya. Asawa. Asawa, hindi ba't nandito si Kuya Chen?
Hindi dahil sa akin. Asawa, makinig ka, ipapaliwanag ko sa'yo. Anong magandang paliwanag dyan? Shen Sheng, ang galing mo ah. Kakatapos lang natin maghiwalay, tapos nakipag-ugnayan ka na, sa anak ng pamilya Joe. Sabi mo pa noon na, gusto mong makipagbalikan sa akin. Asawa, talagang nagkamali ka sa akin. Wala akong anuman sa kanya. Ako, sa tingin mo, maniniwala pa ako, sa mga sinungalingan mo, noon. Mas gugustuhin mo pang mag-fishing sa loob ng banyo, kaysa makipagbalikan sa akin. Asawa, nangangako ako sa'yo. Kung sakaling may isang piraso man ang sinasabi ko, ang hindi totoo, ako ay parusahan ng 5 kidlat mula sa langit. Hindi na ako makakabalik pa. Naniniwala akong totoo ka, talaga. Kaya, handa ka bang makipagbalikan sa akin? Pasensya na, ate, tungkol sa nangyari kanina, ako ang may kasalanan. Walang kinalaman si Kuya Chen. Kung nagdulot ito ng abala sa iyo, humihingi ako ng paumanhin. Wanro, tingnan mo, mahal. Sabi ko, hindi kita niloko, di ba? Talagang hindi mo ako niloko. Totoo ang bag. Kaya, magsasampalataya ako sa iyo muli. Kaya, magkikita tayo ulit para magpakasal. Sige. Kuya, nabiktima ako ng isang batang lalaki. Narinig ko na ang tungkol dito. Dito ka muna sa akin. Magtrabaho ka bilang isang manager. Pagkatapos mawala ang usapin na ito, tutulungan kita sa mga susunod. Tungkol sa batang iyon na nangloko sa'yo, hahanapan ko ng pagkakataon na bugbugin siya. Salamat, pinsan. Ninang, Joe, bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan ang ulo ng Joe pamilya? Sa totoo lang, ako ang humahanap sa'yo. Pasensya na, Kuya Chen. Hindi ko alam na nagbalikan na kayo ng asawa mo. Matagal na kayong nagkabalikan. Ako. Binibining Joe, mag-ingat ka, mag-ingat. Binibining Joe, ano po ang ginagawa ninyo? Hindi naman kita sinisisi, di ba? Nabasag mo yung baso. Alam mo ba kung magkano ang halaga nitong baso? Bakit ka galit? Hindi ba't isang tasa lang iyon? Babayaran ko na lang iyon. 5,000. Ano? 5,000. Sapat na ang higit sa 5,000. Makakabili ka na ng isang sasakyan ng tasa. Ito ay imported. Ito ang presyo. Kung hindi nyo kayang ibigay ngayon, huwag na kayong umalis. Isang basag na tasa. Humihingi pa ng 5,000 piso. Sobrang taas ng presyo. Hindi ba? Tawagin nyo ang manager nyo dito. Kung masira ang tasa, kailangang magbayad. Ikaw. Kakausap ko lang sa kanya, natawagin ang manager dito. Hindi ikaw na isang malas na aso. Ngayon ako na, ang manager ng Global Hotel, Shen Sheng. Sa wakas nahuli na kita, magbabayad ako. Mag-swipe ng card. Hindi na ngayon 5,000, kundi 100,000. 1,000,000. Bakit hindi ka nagsugod sa pagnanakaw? San Qiang, huwag mong kalimutan ang kalagayan mo ngayon. Nabalitaan mo na ba si Zhao Tianba? Iyong pinsan ko iyon. Kahit si Lei Bing ay magpapakumbaba kapag nakita siya. Ginoong Chen, si Zhao Tianba ay ang leader ng Qingbang. Kahit si Lei Zong ay hindi maglakas loob na saktan siya. Dahil sinira namin ang iyong bagay, kailangan naming magbayad. Talaga namang mayaman si Chen Zong. 100,000 para sa isang tasa. Tama nga, San Qiang. Gaano na kalaki ang ginastos mo sa renovation ng Global Hotel? 50 milyon. Bakit? Balak mo bang bilhin ang Global Hotel? Baka tanungin mo si Lei Bing. Tingnan kung may lakas siyang loob na manghimasok sa Global Hotel. Hello, isang beses ko lang sasabihin. Ngayon, ang Global Hotel, gagawin kong pira-piraso. Ano man ang gastos, ako ang bahala. Patawa ka, mamamatay ako sa tawa. Saka sisirain ang Universal Hotel. Tanungin mo si Lei Bing kung may lakas siya ng loob. Anong ginagawa nyo? Sira-sirain nyo, mga kapatid. Iwanan ng babae, ang lalaki, durugin at pakainin sa aso. San Qiang, lahat tayo ay nalugi na. Ano pa ba ang gusto mong gawin? Yung naibigay kanina, ay para sa baso na nabasag. Ngayon ang kailangang bayaran, ay ang utang ko at ni Chen Sheng. San Qiang, sasabihin ko sa'yo, kung mag-utos ka lang nasaktan ako ngayon, ipapalayas ko kayo sa pamilya Sun, sa Dragon City. Takot na takot ako. Ikaw lang naman nakipagtulungan kay Lei Bing. Isang beses lang. Akala mo talaga, ako ang hari ng langit. Patayin mo siya. Manager, malaking problema ito. May mga tao sa labas. Sinira nila ang hotel. Talagang pinapayagan mong si Lei Bing maghanap ng tao. Sige, ngayon, magpapakain ako ng manok at gagawin kong unggoy. Isusumbong ko sila. Sumama ka sa akin pababa. Bitawan mo.
Naghahanap ng kamatayan. Anong nangyayari? Sinong may lakas ng loob na siraan ang hotel ko? Kuya, siguradong ang lalaking ito. Siguradong siya. Inutusan si Leibing na wasakin ang hotel. Leibing. Naghahanap ako ng dahilan para ipag-alaw si Leibing. Dahil siya ang may gusto, susuportahan na lang natin siya. Ipasa ang aking utos. Sa loob ng Dragon City, lahat ng miyembro ng Green Gang, agad magtipon, maghintay sa Hotel Circle. Opo, kuya. Ikaw pang ang utos ng Green Gang. Ilabas na lahat. Pag naglabas ang Qingbang, dugo ang magbubuhos sa kalahati ng lungsod. Tapos na si Leibing. Anong meron kang ipagyayabang sa akin? Alam niyo ba kung sino siya? Siya ay isang miyembro ng Qingbang. Halos masira na ang hotel. Nasaan ang mga tao ng Qingbang? Saan na sila nawala? Kapatid na lalaki, bakit hindi pa dumarating ang tao? Papatayin kita. 有东西， Narinig mo ba? Sabi ng kapatid kong lalaki, papatayin ka niya. Darating na ang mga tao ng Qingbang. Bakit hindi ka pa lumuhad at humingi ng tawad? Kapatid, bakit mo ako sinaktan? Dapat yun ang sinaktan mo, yung lalaki. Nailigaw mo ako ng gusto. Gusto na kitang patayin. Bakit? Yung tao sa likod niya, hindi talaga siya si Leibing, kundi ang templo ng digmaan. Imposible yan. Isa lang siyang mabahong mangingisda. Paano siya magiging templo ng digmaan? Totoo ba ang sinasabi ni Kuya Chen? Dalhin mo siya. Hala, sasabihin ko lang ito isang beses. Ngayon sa Universal Hotel na ito, gusto kong wasakin ito ng buong buo. Naintindihan? Hindi pwedeng mangyari. Si Ginoong Chen na iyon. Pasensya na po talaga. Tingnan po ninyo. Hindi ko rin alam. Mayroon kang ganitong malaking kapangyarihan sa likod mo. Tingnan mo. Kung talagang hindi kaya, magsagawa ka na lang ng kabutihan. Ngayon, kalimutan na lang natin ang bagay na ito. Maliit na paru-paro. Malaking butiki. Kuya, may pera ako. Bibili mo ako ng candy. Bakit nakatayo ka lang dyan? May pera ako. Dali. Kunin mo na. Bilis. Gusto kong kumain ng candy. Gusto kong kumain ng candy. Ginoo Chen. Binato ko ang baso sa hotel mo. Kailangan kong magbayad, ito ay makatwiran. Sinira ko pa ang hotel mo. Kailangan ko ring magbayad para dito. Napaka makatwiran. Tingnan mo. Hawakan mo ito. 200 milyon. Sobrang dami naman ito. Ang renovation ng hotel ko ay umabot lang ng 50 milyon. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Gamitin ang pinakamabilis na paraan para maayos ang hotel na ito. Kailangan kong magpatuloy ng 3 buwan. Kung hindi mo kayang gawin ito, ay ipapasara ko ang hotel na ito. Hindi. Hayaan kang maging bahagi ng Qingbang. Natanggalin mula sa Longwu. Sino ba talaga si Chen Dage? Kahit ang dambana ng digma ay naglilingkod sa kanya. Sa totoo lang, ayaw ko sanang gumamit ng koneksyon ng kapatid ko, pero ito ay dahil pinilit mo ako. Kahit na may koneksyon ka sa War God Hall. Ano ngayon? Ang kapatid ko, siya ang tagapagtanggol ng pambansang embahador. Patay ka na. Bakit hindi ko alam? May tagapagtanggol pa ako. Kapatid, nasa Global Hotel ako, na pinagtitripan ng iba. May koneksyon sila sa War God Hall. Sabi mo ngayon, kung luluwag ka at aamin, may oras ka pa. Kung hindi, hintayin ko ang kapatid ko. Sige, talagang patay ka na. Ayos lang. Sige, hintayin ko ang kapatid mo. Talagang gusto kong makita kung ano ang hitsura ng embahador ng Dragon Kingdom sa bansa. Pero okay lang, mauupo lang ako at maghihintay. At ikaw ay nakaluhod lamang. Patay ka na. Ang kapatid kong lalaki, hindi ka palalampasin. Ang pambansang ambassadorship girl ay dumating sa loob ng bansang Long. Sino ang may lakas na sumira sa aking kapatid? Bitawan mo. Kapatid, siya ang lalaking ito. Hindi lang niya sinira ang ating ari-arian, pati na rin ako'y sinaktan. Kapatid, patayin mo siya. Lumuhad ka, humingi ka ng tawad sa kuya ko. Kung hindi, mapapatay ka. Kapatid na Chen, mag-sorry ka na lang. Ah, ikaw pala, ang personal na tagapag-alaga ng ambassadress ng estado. Nais kitang payuhan, kung magpaputok ka ngayon. Malaki ang posibilidad na, matapos na ang iyong karera.
Ako ang tagapagbalita ng estado, puno ng mga bantay ng embahador. Kahit nakilala mo, ang mga tao sa dambana ng digmaan, ano ngayon? Sinasabi kong ikaw ay isang mamamatay tao. Ikaw nga ay isang mamamatay tao. Sino ang may lakas ng loob na sisihin ako? Sa halip, ay bibigyan pa ako ng medalya. Bakit ka tumatawa sa harap ng kamatayan? Hindi ka naman siguro natatakot. Tumatawa ako. Ikaw na tagapagtanggol ng pambansang sugo. Ay hindi alam ng sinuman. Hindi ba ito nakakatawa? Kaka-appoint lang sa akin ngayon, bilang tagapagtanggol ng embahador ng bayan. Bago ito, talagang hindi ko pa siya nakita. Pero paano niya nalaman? Mali, may tao siya sa loob. Kung alam man, hindi ito nakakagulat. Hindi ko pa nakikita ang malaking ambasador ng bansa. Hindi mahalaga. Pwede kang mamatay. Kuya. Jolly, ang laki ng loob mo. Pinapagawa ko sa iyo na protektahan ng malaking ambasador ng bansa. Ganito mo siya pinoprotektahan. Si Lord of War ay... Siya ay isang mamamatay tao. Nais niyang patayin ang embahador ng bayan. Naghahanda na akong patayin siya. Ang Diyos ng digma, aking kapatid. Siya ay nagpoprotekta sa embahador ng bayan. Nagsisinungaling ka. Si Kuya Chen ay hindi mamamatay tao. Siyang talagang may kasalanan. Paggamit ng kapangyarihan para sa sariling interes. Mahal na Diyos ng digmaan. Sinasamahan kita ng ilang dekada na. Alam mo kung sino ako. Siya talaga ay... Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ang sinasabi mong mamamatay tao ay ang pambansang sugo. Imposible. Siya ang pambansang embahador. Ginoong digmaan, nagkamali ka ba? Narinig ko na isa lang siyang mabahong mangingisda. Hindi siya karapat-dapat na magdala ng sapatos ng pambansang embahador. Ito ang itinalaga ng Haring Diyos. Ako mismo ang nagbigay kay Ginoong Chen ng medalya ng pagtatatag ng bansa. Sa tingin niyo ba, mali ako? Katatapos ko lang subukang patayin ang dambuhalang ambasador. Lahat ay tapos na. Isa lang siyang pangit na mangingisda. Bakit siya ang pwedeng maging dambuhalang ambasador? Hindi ako sang-ayon. May mga lihim dito. Teknolohiya ng Dragon Country. Sumasailalim sa isang hindi pa nakikita na pag-angat. Mga makabagong eroplano. Nuclear fusion na submarino. Lumilipad na sasakyang pandagat. Malapit ng ilabas. Lahat ng ito ay dahil sa ambag ng pambansang embahador. Ito ay dahil sa kanyang walang pag-iimbot na sakripisyo na nagtagumpay sa lahat ng ito. Dalhin sila palayo. Siya pala ay ang ambasador ng bansa. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Ginoong Chen, pasensya na. Nahuli ako. Huang Zhonshen, sa tingin ko, masyadong malakas ang impluensya ng Qingbang at nakasama sa bawat madilim na sulok ng aking Dragon Country. Kaya tumaasa ako na maaalis mo ang Qingbang sa lalong madaling panahon. Sige, sa loob ng 10 araw, dapat alisin ang Qingbang mula sa Dragon Country. Dinang, Wang Fang, kahit nasa sakit o sa kalusugan. Handa ka bang pakasalan si Ginoong Chen Tingsheng? Handa ako. Ginoong Chen Tingsheng, kahit nasa sakit o sa kalusugan. Handa ka bang pakasalan si Ginang? Wang Fang, handa ako. Tumanggap ng tungkulin sa pangingisda. Nakatanggap ng tungkulin sa pangingisda, sa loob ng 10 minuto, pumunta sa lokasyon, at magsimula ng pangingisda. Hindi alam ang gantimpala ng tungkulin. Kung mabibigo sa tungkulin, mawawala sa iyo ang lahat. Pagsusunod ng oras 9 na minuto 59 na segundo. Sumpa, bakit may bagong misyon na naman? Ginoong Chen. Asawa, hindi ko alam, paano ko ito ipapaliwanag sa iyo. Ngunit ngayon, kailangan kong umalis, manghuhuli ng isda. O di kaya, bumaba ka muna sandali. Pwede bang huwag kang magalit sa akin? Sige na, umalis ka na. Nandito lang ako, maghihintay sa'yo. Salamat, mahal na asawa. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit umalis ang bagong kasal? Itutuloy pa ba ang kasal na ito? Oo nga. Hindi maganda, nahuli si Lanlan ng isang lalaking may bukol sa binti. Ano? Si Lanlan. Sugod na. Kagat ng pang-akit, kagat ng pang-akit. Lanlan. Mr. Police, ito ang anak kong babae. Mr. Police, pakiusap ko sa iyo, kailangan mong iligtas siya. Ayon sa ruta ng pagtakas ng sospek, ang van ay nakaparada sa isang abandonadong gusali sa labas ng bayan. Mag-alala ka, siguradong sa pinakamabilis na oras, may liligtas namin ang iyong anak na babae. Abandonadong gusali sa labas ng bayan, agad na kumilos. Lanlan.
sorry. 语气，宁波 Sagot na sa telepono. Ikaw ay masamang tao. Pakilabas mo ako. Ang tatay ko ay isang pambansang embahador. Siguradong manghuli ka niya. Sinasabi mong ang tatay mong ambasador ng bansa, kahit na dumating pa ang Diyos ng langit. Ngayon papatayin pa rin kita. Kung hindi dahil sa kanya, maaaring mawala ko lahat, kaya kung putulin ang binti na ito, ngayon papatayin kita. Gusto kong mapanatili niya ang buong buhay niya, nasa ilalim din ng anino. Kagat ng pang-akit, kagat ng pang-akit, kagat ng pang-akit, kagat ng pang-akit. Muli na naman bang tumulong? Pero bakit sa pagkakataong ito, ang gantimpala ay hindi tiyak, huwag nang isipin yun, mahalaga ang tumulong. Mga bata. Shingo, naririnig mo ba ang sinasabi ng tito? Anong anak ito ng tao? Bakit siya nahulog sa tubig? Ano bang ginagawa ng mga magulang nito? Magtiis ka lang ah. Tatay, Lanran. Bakit ka nandito? Wala na, okay na, okay na, nandito si Papa. Huwag kang gagalaw. Multo. Yung batang babae kanina, nandoon lang sa ilalim, at saka, bumilis at nawala na. Hindi, naiintindihan niyo ba kung ano ang, bumilis at nawala, ilagay mo ang kutsilyo. Huwag lumapit, ihulog mo na ang itak, huwag kang lumapit.